MT Novel Story. Global Freeze. I Built a Doomsday Safe House. Chapter 741. Big Melee. Hindi naisip ni Knut na sa kanyang kakayahan sa uri ng hayop Blue Shark at buong depensa, siya ay labis na masasaktan sa pagkilos ni Zhang Yi. Angal niya kay Phoenix Yuan Ren na nasa hindi kalayuan, nagsinungaling ka sa akin. Ang lakas niya ay hindi ang sinabi mo. Pagkatapos ng paglipat na ito, halos lahat ng tungkol sa orihinal na lokasyon ni Knut ay tahimik na nabura. Maliban kay Knut na nabubuhay pa, ang daan-daang pirata sa likod niya, kasama si Chen Saiyo, ang taong may kakayahang iguhit ang lupa bilang isang bilangguan, lahat ay nullipol. Ang ganitong eksena ay ikinagulat ng lahat ng naruroon. Mayroong libu-libong miyembro ng Tianlong Pirates, ngunit 3 hanggang 400 lamang ang natitira sa oras na ito. Hinarang ni Kanet ang walang bisang hampas ni Zhang Yi, na naging sanhi ng kanyang malubhang pinsala. Ang iba pang mga kampan ay natakot at nabigla. Ang mga miyembro ng Tengu team ay natulala din on the spot. Sa kanilang lakas, hindi nila maisip kung gaano kakilakilabot ang hakbang na ito. Totoo, ang lakas ng antas ng kapitan. Tinitigan ni Yehi si Zhang Yi at ibinulong ang mga salitang ito. Kahit si Deng Shentong ay walang ganoong nakakatakot na malakihang kakayahan sa pag-atake ng AOE. Ito ay tiyak na antas ng kapitan, walang pagkakamali. Ang pamantayan para sa antas ng kapitan ay isang antas ng kapangyarihan na 9,000 puntos pataas. Nanlaki din ang mga mata ni Phoenix Engine at Jinguji Seiichiro at iba pang miyembro ng Eclipse. Damn it, maling impormasyon ang binigay sa amin ng lalaking iyon. Anong uri ng Deputy Captain level combat power ang mayroon na may power index na 8,200 points lang? Sa oras na ito sa Blizzard City, si Zuzing at ang iba pa ay may mga ekspresyon ng pagtataka sa kanilang mga mukha. Wala pang isang segundo bago nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Zuzing mula sa pagkagulat ay naging ngiti. Napaupo siya ng mariin sa upuan at nakahalukip-kip ang mga kamay sa mesa. Akala ko ay tinago niya ito ng malalim kanina. Pero hindi namin inasahan na hindi pa niya na-reveal sa harap ng aming mga mata ang tunay niyang lakas. Noong una ay nag-aalala ako na si Zhang Yi ay papatayin ng mga Tianlong Pirates at Eclipse. Ngunit ngayon, si Zuzing at iba pang mga tao sa Combat Command Center ay lubos na nadagdagan ang kanilang kumpiyansa. Sa paghusga sa sitwasyong ito, si Zhang Yi at ang iba pa ay tiyak na makakatagal hanggang sa dumating ang Samsara team para sa suporta. Hindi na-contact ni Zuzing si Zhang Yi, kaya nakipag-ugnayan siyang muli kay Gao Changkong at hiniling sa kanya na mabilis na pumunta sa Tianhai City para sa suporta. Kumusta ang sitwasyon doon kasama si Zhang Yi at ang iba pa? Puno ng tensyon ang tono ni Gao Changkong. Mahiwagang ngumiti si Zuzing, huwag kang masyadong mag-alala. Basta pagdating mo sa tamang oras, siguradong mananalo tayo. Si Zhang Yi ay mas malakas kaysa sa inaakala natin. Medyo nagulat si Gao Changkong, at saka siya tumawa. Tamang-tama ang sinabi ni Bailey. Para siyang magsasaka na nakasanayan ng mamuhay sa kahirapan. Mahilig siyang magtago ng pagkain sa magandang taon para maghanda sa taggutom. This time, nakahuli talaga siya ng malaking isda. Ang mga nag-aakalang siya ay mahina at sadyang naglagay ng mga bitag upang tambangan siya ay labis na nabalisa sa oras na ito. Marahil, sa oras na ito, si Bailey Changqing lamang at ang mga tao sa Black Robe Team ang may malinaw na pagkakaunawaan. Naisip nila ang labanan sa Tianhai City ilang buwan na ang nakakaraan. Ang suliranin sa panahong ito ay wala kong ikukumpara sa panahong iyon. Nakipaglaban sila sa mga tunay na dayuhan sa klase ng Epsilon. Si Zhang Yiang, nanguna sa kanila upang talunin si Yuan Kongay at makuha ang pinagmulan ni Yuan Kongay. Sa makatuwid, gaano man kalakas ang ipinakita ni Zhang Yi, mauunawaan nila ito. Biglang sinabi ni Woody nang may pagtataka, wala na ang hadlang. Mahinahong sinabi ni Zhang Yi, kakasimula pa lang ng totoong labanan. Ang mga miyembro ng Tianlong Pirates ay hindi kailanman itinuring ni Zhang Yi bilang isang tunay na mapanganib na kalaban mula pa noong una. Ang tanging nagbigay ng pressure kay Zhang Yi ay ang mga taong lumitaw sa tuktok ng bundok ang Korodong Moon. Nang makita sila ni Yehi, Sumiyaw at Lu Yinghao, hindi nila maitago ang puot sa kanilang mga mata. Sila ang nagpabagsak sa dating maunlad na Celestial Team. Maging ang kanilang kapitan na si Deng Shentong ay napilitang sirain ang sarili. Ang puot na ito ay hindi malilimutan sa kanila at hinding-hindi malilimutan. Itinaas ni Zhang Yi ang kanyang ulo at tinitigan ang mga taong nakatayo sa maikling bundok.
At ang Phoenix Academy at ang iba ay nakatingin din kay Zhang Yi. Alam ng magkabilang panig na ang pinakamahalagang bagay upang tapusin ang digmaang ito ay ang pag-alis sa isa't isa. Ang boses ni Evergreen at Zuzing ay nagmula sa komunikasyon. Saglit siyang nag-alinlangan at pagkatapos ay sinabi kay Zhang Yi, sinabi ni Zhou Shuai na ang Samsara team ay darating sa kalahating oras. Hayaan mo akong maghintay ng isa pang kalahating oras. Si Zhang Yi ay tumingin sa kanya ng malamig at hindi nagpahayag ng komento. Hindi niya maisip kung mapagkakatiwalaan si Zuzing. Dahil hindi ka makapagdesisyon, mas mabuting magtiwala ka muna sa iyong sarili. Ipaubaya mo sa akin ang Phoenix Academy ren. Ikaw ang may pananagutan sa pag-aalaga sa iba. Bailey, si Zhang Yi, tulad ng napagkasunduan noon, ay humiling kay Bailey Changqing na maging responsable sa pag-aayos ng mga taktika. Ngayon ang drawing ground as a prison ay inalis na. At ang distansya sa pagitan nila at ng kaaway ay napakalapit, at walang alinlangang magkakaroon ng malaking santukan sa susunod. Sa panahong ito, ang bawat isa ay kailangang umasa sa kanilang sariling kakayahan. Hayaan si Bailey Changqing na ayusin ang pamamahagi ng kapangyarihang panlaban. Kailangan lang niyang pigilan ang mga general ng kalaban. Kalahating oras. Maaari niyang subukang paniwalaan si Zuzing minsan, ngunit hindi niya ito paniniwalaan. Kinuha ni Bailey Changqing ang utos at agad na nagsimulang magtalaga ng mga gawain sa mga miyembro ng pangkat ng Tengo. At nagbigay ng mga tagubilin si Zhang Yi sa mga taong nakapaligid sa kanya. Liang Yu, kailangan mong tulungan akong pigilan ang isa sa pangunahing puwersa ng Eclipse. Wow, protektahan mo si Zengzhen. Sa bilis, hindi ka maabyute ng marami sa mga estranghero dito. Tumakas kung kinakailangan. Ang pagliligtas sa buhay nyo at ni Zengzhen ang pinakamahalaga. Masiglang tumango si Liang Yu, okay. Kinuyam niya ng mahigpit ang Longming sa kanyang kamay. Iniisip niya kung may koneksyon ba ang mga nangungunang mandirigma. Tumingin sa kanya si Tsukamoto Nobunaga sa tuktok ng bundok. Pinaghiwalay ng distansyang ilang daang metro, ang nakamamatay na tingin sa kanilang mga mata ay nagpalamig sa hangin. Nahanap ko na ang aking kapareha. Sabi ni Liang Yu. Si Wawa naman ay lumaki na sa higanteng laki. Itinago nito si Yang Zengzhen sa makapal nitong buhok, na tanging leeg at ulo lang ang nakalantad. At ang buhok nito, na mas malakas at matalas kaysa sa bakal, ay ang pinakamahusay na protection na layer. Habang si Zhang Yi ay nagpapadala ng mga tropa at general, hindi rin nakaimik si Feng Wangyuan ren. Ang biglaang pagsabog ng nakakatakot na kapangyarihan ni Zhang Yi ay nagparamdam sa kanya na ang sitwasyon ay hindi niya kontrolado. Mula nang simulan niyang itatag ang organisasyon sa kritikal na sandali, umaasa sa panghuhula ni Takeuchi Mayumi, hindi pa siya nakatagpo ng ganoong hindi inaasahang sitwasyon sa labanan. Kahit na makatagpo siya ng isang kalaban na hindi kayang harapin, maaari niyang makita ang panganib ng maaga at makatakas ng maaga. Pero hindi niya akalain na sa kabilang dagat ay makakasalubong niya ang kanyang kalaban. Kapag ang mga tao ay nanatili sa isang partikular na larangan sa loob ng mahabang panahon at biglang umalis sa komportableng espasyo, sila ay magiging lubhang hindi komportable. Parang ang isang taong bihasa sa internet ay mawawala ng gana kapag bigla siyang dumating sa isang bundok na nayo na walang internet. Hindi komportable si Phoenix Yuan ren nang makilala niya si Zhang Yi. At ang pakiramdam na ito ay naging sabik din siyang alisin si Zhang Yi. Jinwuji, sumama ka sa akin at patayin mo muna ang kapitan ng kalaban. Sabi ni Phoenix Injin kay Jinwuji Seiichiro sa tabi niya. Itinulak ni Jinwuji Seiichiro ang kanyang salamin na may gintong rim, bihirang tanggihan ang Phoenix sa opinyon ni Jin. Dahil alam niyang si Phoenix Yuan ren ay isang lalaking hindi alam ang panganib. Minsang humingi siya ng tulong sa iba, nangangahulugan lamang ito na talagang hindi siya kumpiyansa ng kanyang kalaban. Chapter 742, Their Respective Opponents. Sa pamamagitan ng kaguluhang dulot ng blizzard na nilikha ni na Zhou Qingting at Shu Fati, nalagpasan ni Zhang Yi ang hadlang ng pagpinta sa lupa bilang isang bilangguan. At magsisimula na ang totoong santukan. Inayos ni Bailey Changqing ang mga miyembro ng pangkat na gawin ang mga gawain sa maayos na paraan at mabilis na nagsalita. Xi Guangming, Ye Zhikang, Meng Saiyu, Zhu Miao, Lu Yinghao. Responsibilidad mong linisin ang grupong pirata. Yung iba, samahan mo muna ako at harapin mo muna si Eclipse Ronan. Hindi rin dapat maliitin ang lakas ni Knot.
Ayon sa pagsusuri ng punong himpilan sa kanyang mga kakayahan, ang kanyang lakas ay nasa antas ng Deputy Captain. Gayunpaman, dahil sa kanyang pagmamataas, nagkusa siyang kunin ang walang bisang hakbang ni Zhang Yi, na naging sanhi ng kanyang malubhang pinsala. Nagresulta ito sa biglaang pagbawas sa pressure ng buong Tianlong Pirates sa Tengo Team. Kaya naman, nagpa siya si Bailey Changqing na itoon ang mga nakatataas nitong puwersa at lipulin muna ang Eclipse. Ang ilang mga taong ipinadala ay pawang mga estranghero na medyo mahina sa pangkat ng Tengo at mahusay sa paglilinis ng sari-saring mga sundalo. Kinuha ng ilang estranghero ang utos at agad na sumugod upang patayin ang mga sundalo ng Tianlong Pirates bago sila makabangon. Sa oras na ito, sa panig ng Eclipse Organization, hindi na napigilan ni Dagong Yanjin ang kanyang salpok. Bilang isang mamamatay tao na baliw, ang pagpapanatiling naka-standby ay nakakaubos ng kanyang pasensya. Lalo na nang makita niya ang malalakas na kalaban ni Zhang Yi, pinunit pa niya ang kanyang kamiseta nang hindi pinapansin ang Phoenix Yuan Ren sa tabi niya, at tumalon mula sa bundok na may hawak na malaking tutubi cutter. Ang mga kayumangging agos ng hangin ay tumaas sa langit, dinadala ang kanyang mahabang buhok sa langit. Pagkatapos ng pagbabago, siya ay nagmukhang isang nakakatakot na mabangis na hayop na may mabangis na pangil sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Zhang Yi. Hoy! Ikaw ba ang pinakamalakas? Terra, mag-away tayo ng maayos. Ang dragonfly cut sa kanyang kamay ay direktang nakatutok sa ulo ni Zhang Yi. Ibinalik ang mahusay na trabaho sa Yanjin. Alam ng lahat ng tao dito ang pangalan at hitsura ng taong ito. Nagpakita siya ng kamangha-manghang lakas sa parehong laban. Ito ay isang nakakatakot na kalaban. Ang pagsusuri ng data na isinagawa ng Jiangnan Region Scientific Research Department ay nagbigay ng resulta ng Power Index na 7,200 puntos. Sa pagharap sa gayong kalaban, si Bailey Changqing ay nagkusa na mag-walkout bago pa makapagsalita si Zhang Yi. Ronan, paano kung sasama ako sa pakikipaglaban sa iyo? Malamig na sabi ni Bailey Changqing. Bumaling sa kanya ang mga mata ni Dagong Yanjin. Sa mga master, mararamdaman ng isa ang lakas ng kalaban sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa kanyang aura. Maliban kay Zhang Yi, sa katawan ni Bailey Changqing, naramdaman ni Dagong Yanjin ang espesyal na amoy na iyon ang parehong uri ng amoy. Lahat sila ay mga estranghero na hinahabol ang sukdulang kapangyarihan. Itinaas ni Dagong Yanjin ang sulok ng kanyang bibig. Hindi siya nagbigay ng positibong sagot, bagkus ay sumugod siya na parang bagyo. Itaas ang dragonfly cut gamit ang isang kamay, pagkatapos ay slash down bigla. Napakagabi at napakabilis na walang nakakita ng malinaw kung gaano siya kabilis, at walang nakakita ng itinaas ni Bailey Changqing ang poste ng pagpipinta at ang square halberd. Isang clang. Narinig ang tunog, at ang tunog ng banggaan ng metal ay sumakit sa eardrum ng mga tao. Ang matibay na lupa sa ilalim ng kanilang mga paa, na binomba ng mga bomba, ay sumabog sa oras na ito. Ang lupa sa loob ng radius na 50 metro ay lumubog at isang malaking hukay ang nalikha ng kanilang epekto. Hinarang ni Bailey Changqing ang suntok ni Dagong Yanjin. Nagtaas siya ng ngisi sa gilid ng kanyang bibig, ito lang ba ang level? Akala ko napakagaling mo. Itinaas ni Bailey Changqing ang isang kamay at direktang pinalis ang dragonfly kiri ni Dagong Yanjin. Napaatras ng 3 hakbang si Dagong Yanjin. Hindi galit ang makikita sa mukha niya, kundi sobrang saya. Nakahanap talaga siya ng makakalaban niya sa lakas. Nag-cross arm si Woody na may pagpapahayag ng pagtitiwala sa walang hanggang hinaharap. Ang titulo ni Uncle Bailey ay Bakal na Kamao. Sa lakas ng pulso, hindi siya natalo kahit kanino. Sa puntong ito, nagdagdag siya ng isa pang pangungusap. Kahit captain level. Sa wakas ay nakilala na nina Dagong Yanjin at Bailey Changqing ang kanilang mga kalaban. Pareho silang puro strength-based alien. Tulad ng para sa mga dayuhan na sobrang homogeneous, ang mga labanan sa pagitan nila ay tiyak na magiging lubhang brutal. Ang dalawa sa kanila ay nasa gitna na ngayon ng dalawang puwersa, at alam nilang pareho na hindi ito ang pinakamahusay na larangan ng digmaan. Kaya tumalon si Dagong Yanjin at tumalon sa malayo. Kasabay nito, hindi niya nakalimutang lumingon at bigyan ng masamang tingin si Bailey Changqing. Ito ay isang imbitasyon upang labanan. Sumimangot si Bailey Changqing at tumingin muli kay Zhang Yi. Bilang isa sa mga nangungunang mandirigma ng pangkat ng Tengo, hindi siya nang ahas na umalis sa pormasayon ng madali at kailangan niyang makita kung paano ito inayos ng kapitan. Tumango si Zhang Yi.
Kailangang harapin ni Bailey Changqing si Dagong Jianjin dahil sa mga estranghero sa ilalim niya, sina Bailey Changqing at Liang Yu lang ang makakalaban kay Dagong Jianjin. Matapos matanggap ang pag-aproba ni Zhang Yi, hindi na nagdalawang isip si Bailey Changqing, hawak ang pininturahan na halberd ni Fang Tian sa kanyang backhand, at humabol patungo kay Dagong Yanjin na parang tigre. Nang makita ang eksenang ito, hindi na naghintay si Tsukamoto Nobunaga. Gusto niyang pumili ng sarili niyang kalaban. Nakasuot ng Saiyan kimono, inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang maluwag na roba at tumalon pababa mula sa langit sa harap ni Zhang Yi at ng iba pa. At hindi umalis ang kanyang mga mata kay Liang Yu mula simula hanggang wakas. Ang lahat ng nangungunang mandirigma ay may malakas na telepathy sa isa't isa. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagkita ang dalawa. Huling beses sa Jiangning City, kung hindi siya pinigilan ni Zhang Yi, baka nakipag-away si Liang Yu kay Nobunaga. Sa oras na iyon, tiyak na walang kalaban-laban si Liang Yu para kay Nobunaga. Ngunit ngayon, hindi iyon ang kaso. Walang sinabi si Nobunaga, ngunit nagbago ang paraan ng pagtingin niya kay Liang Yu. Hindi na kasing tamad ng dati, kundi kasing talas ng isang sikat na espada. Maging ang dakilang proj na Changguang at Ansang Dojiche sa kanyang mga bisig ay bahagyang nanginginig. Pupunta ako. Hinawakan ni Liang Yu ang mahabang kutsilyo gamit ang isang kamay at sinabi kay Zhang Yi. Tumango si Zhang Yi. Nang dumaan si Liang Yu sa kanya, bamulong si Zhang Yi, manalo sa lahat ng paraan. Dahil sa pangungusap na ito, bahagyang huminto si Liang Yu. Naiintindihan niya ang ibig sabihin ni Zhang Yi. Natahimik sandali si Liang Yu at dahan-dahang tumango. Nagkatitigan sila ni Nobunaga, at halos magkasabay, mabilis silang nawala sa larangan ng digmaan. Kailangan nilang makahanap ng isang tahimik na lugar upang magduel sa paraan ng mga mandirigma. Ngunit bukod sa kanila, ang iba ay tila walang malakas na samurai plot, at hindi sila nagtataguyod ng isa sa isang individual na kabayanihan. Zhang Yi man o Feng Wang Yuan ren, isa lang ang nasa isip nila patayin ang kalaban sa lalong madaling panahon at sa pinakamababang halaga sa lahat ng halaga. Paglaganap, nag-utos si Zhang Yi sa lahat. At nang isagawa nila ang kautosang ito, biglang tumaas ng 10 ulit ang gravity ng lupa sa lugar na kanilang kinaroroonan. Dahil dito, biglang natulala ang ilang taong hindi magaling sa pagtakbo. Sa kabutihang palad, matagal nang alam ni Zhang Yi na ang kalaban ay may isang estranghero na kayang kontrolin ang gravity ng field, kaya binalaan niya ang mga miyembro ng koponan ng maaga na huwag iposisyon ang kanilang mga sarili ng masyadong puro. Sa makatuwid, ang epektong ito ay hindi nagtagal, at lahat ay nagkalat sa lahat ng direksyon. Gayunpaman, kahit na ito ay saglit lamang, binigyan nito ng pagkakataon si Eclipse na umatake. Sina Jinguji Seiichiro at Phoenix Engine ay nagsanib puwersa para pugutan ng ulo si Zhang Yi. Global Freeze. I built a doomsday safe house. Chapter 743. Demonic Karma Flame. Ang mabigat na gunner na si Kurosawa Akiga, isang miyembro ng Eclipse team, ay itinaas ang kanyang malaking trench coat na ipinakita ang makapal na itim na kanya ng kamay sa kanyang kanang kamay. Layunin si Zhang Yi at ang iba pang nasa ibaba at simulan ng pagbomba. Ang kanya ng kamay ay nagpalapat ng malaking sinag ng liwanag at itinutok ito kay Zhang Yi. Ngunit sa huli, ang supernatural na pag-atake ay parang putik na baka na pumapasok sa dagat at direktang hinihigop ng alien space. Gumawa si Phoenix Yuan ren ng mga seal gamit ang kanyang mga kamay sa bilis na napakabilis para makita ng malinaw, at pagkatapos ay kumuha ng 12-dosenang papel na figurine ng sabay-sabay. Sa isang putok ng usok na tumataas, 1 dosenang malaking shikigami ang ipinatawag niya. Maliban sa 5 pangunahing shikigami na may mga pangunahing kakayahan, ang iba ay nilikha niya para partikular na harapin ang nakakasira sa sarili na demonyong aso na ginamit ni Zhang Yi. May upper limit ang paggamit niya ng iba't ibang dimensyon. Hanggat overloaded ang energy niya, mawawala ng silbi ang mga kakayahan niya. Ang impormasyong ito ay kasama sa personal na file ni Zhang Yi ng Jiangnan Region Headquarters. Ang pinagmulan ng impormasyon ay isang labanan sa session-based laban sa kanlungan ni Zhang Yi mga kalahating taon na ang nakalipas. Ang unang energy overload ni Zhang Yi sa ibang espasyo ay sanhi ng pagsabog ng 500 toneladang TNT. Mula noon, ang kahinaan ng iba't ibang espasyo ay nalantad, iyon ay, ang enerhiya. Na sinisipsip nito ay hindi limitado. At ang sikretong ito ay sinabi rin sa Eclipse ng insider sa Blizzard City. Gayunpaman, mayroong isang hindi inaasahang bagay dito.
Ibig sabihin, hindi alam ng Inner Ghost na ang lakas ni Zhang Yi ay umabot sa Captain level. At ang pinakamataas na limitasyon ng antas ng enerhiya ng tirahan ng iba pang mga sukat ay malayo sa kung ano ito sa orihinal. Samahan mo, pinaandar ni Jinwuji Seiichiro ang kanyang Shikigami at sinimulang salakayin si Zhang Yi. Nanguna ang isang grupo ng mga mapanirang sa sarili na demonyong aso. Ang kanyang layunin ay simple. Hanggat sira ang dimensional gate ni Zhang Yi, bababa ng higit sa 70% ang combat effectiveness ni Zhang Yi. Pagkatapos ay madali nilang mapatay si Zhang Yi. Paanong hindi alam ni Zhang Yi ang layunin ng kabilang partido? Ngunit ginamit ni Seiichiro Jinwuji si Yang Mo. Kung hindi gagamitin ni Zhang Yi ang dimensional na gate para harangan ito, hindi niya magagamit ang sarili niyang kapangyarihan para labanan ang pagsira sa sarili nitong Shikigami. Makatakas man siya, papatayin ang mga tao sa paligid niya. Wawa! Lumayo ka! Si Zhang Yiping ay umatras mula sa lahat ng tao sa paligid niya at binuksan ang dimensional na pinto ng walang pag-aalinlangan upang makuha ang mapanirang sarili na demonyong aso. Pagkatapos ay pinayagan niyang sumabog ang mapanirang sarili na demonyong aso sa kanyang extra-dimensional na espasyo. Baka sa mukha ni Jinwuji Seiichiro ang masayang ngiti. Marami pang mapanirang Diyos sa kanya. Sa nakalipas na panahon, nag-iisip siya ng mga paraan kung paano haharapin si Zhang Yi, ang pinaka-problema nilang kalaban. Ngunit sa sandaling ito, napansin niyang unti-unting tumaas ang mga sulok ng bibig ni Zhang Yi. Sa tingin mo ba talaga nakuha mo ako? Lalong lumakas ang ngiti sa labi ni Zhang Yi. Pagkatapos ay ibinukin niya ang kanyang palad patungo sa mga estranghero na naglalaho sa buwan. Mukhang hindi kumpleto ang impormasyon mo. Kaya kung ilihis ang lahat ng pisikal na pag-atake. At ang enerhiya ng pagsabog ay isang pisikal na anyo din. Sa palad niya, biglang bumukas ang dimensional na pinto. Ang lahat ng enerhiya ng mapanirang sa sarili na demonyong aso na orihinal na hinigop niya ay nakahanap ng labasan sa oras na ito at naging isang malaking sinag ng enerhiya na tumagos patungo sa tuktok ng bundok. Iyon ay ang enerhiya ng isang dosenang mapanirang sa sarili ng mga demonyong aso, at ang liwanag na inilabas ay nagpaputi sa buong larangan ng digmaan. Ang lakas ng suntok na ito ay hindi mas malala kaysa sa condensed void ni Zhang Yi. Nagulat ang mga miyembro ng Eclipse Group. Kung tamaan sila ng lakas na ito, tiyak na mamamatay sila. Sa kritikal na sandali, nakatayo si Phoenix Yuanren sa harap ng energy beam na ito. Ang dugo ng Phoenix sa kanyang katawan ay nasusunog at isang malaking tatlong ulo na Phoenix ang lumitaw sa kanyang likuran. Sa pagharap sa nakakatakot na suntok ni Zhang Yi, ibinukan niya ang kanyang mga kamay at hinarang ito ng kanyang katawan. Boom! Ang malalaking alon ng enerhiya ay sumabog sa tuktok ng bundok, ngunit natiis ni Phoenix Yuanren ang lahat. Halos magkawatak-watik ang kanyang katawan, at ang kanyang damit ay ganap na nasunog, na tumambad sa kanyang panloob na mga buto at organo. Pagkatapos ay umaasa sa immortalidad na kakayahan ng Phoenix, ang kanyang katawan ay mabilis na bumalik sa orihinal nitong hugis. Ngunit ang kanyang ekspresyon ay nakakatakot na madilim. Ibinalik ni Zhang Yi ang kapangyarihan ng mapanirang demonyong aso ni Jinwuji Seiichiro, na nagpapakita na gumawa sila ng malaking pagkakamali sa paghusga sa kakayahan ni Zhang Yi. Akala ko noon, ang alien space ni Zhang Yi ay isang tangke ng tubig. Hanggat may sapat na tubig, ang tangke ng tubig ay maaaring pumutok ng maaga o huli. Ngunit hindi ko inaasahan na ang alien space ni Zhang Yi ay parang bukal. Maliban kung ang isang beses na puwersa ng pag-iniksyon ay masyadong malaki, na nagiging sanhi ng pagkawala ng mga katangian ng tagsibol. Kung hindi, maaari niyang ganap na i-rebound ang enerhiya sa loob ng saklaw ng pagsipsip. Hubot-hubad ang Phoenix Courtyard at bahagyang inis na tumingin kay Zhang Yi. Hindi napigilan ni Jinwuji na takpan ang kanyang noo. Ito ba ang alien na may pinakamahusay na depensa sa alamat? Kahit na anong uri ng superpower ito, hanggat ito ay binuo sa sukdulan, ito ay magpapakita ng mahusay na kapangyarihan. Ang tinutukan ni Zhang Yi ay hindi opensa, kundi depensa. Lalo na pagkatapos makita ang maraming makapangyarihang estranghero na namatay, naging mas determinado siya sa kanyang mga iniisip. Kasing lakas ni Deng Shentong at Yuan Kongay na kayang patayin, paano magiging ligtas ang anumang bagay sa mundong ito? Tanging sa pamamagitan lamang ng pagbalot ng kanyang munting kubrekama, pagpapatubo ng mga lotes sa bawat hakbang, at hindi kailanman madaling makipagsapalaran, makakaligtas siya sa mapanganib na pahayag na ito. Ako lang ang makakaharap sa lalaking ito. Ikaw na ang bahala sa iba. Sabi ng Phoenix Academy ren sa malalim na boses.
Sinulyapan niya sina Jumonoba Satoru at Takeuchi Mayumi. Shimono, protektahan mo si Mayumi. Tumango si Shimono Satoru, huwag kang mag-alala, boss. Poprotektahan ko si Miss Mayumi kahit mamatay ako. Sa likuran niya ay nakatayo ang 10 tao na nakabalot ng itim na balabal, ang bawat isa ay matangkad at tahimik, na nagbibigay sa mga tao ng nakakatakot at malakas na pakiramdam. Lumingon ang Phoenix Academy upang tingnan si Zhang Yi sa larangan ng digmaan, at pagkatapos ay tumalon siya ng malalim at sumugod kay Zhang Yi. May mga bahid ng dugo sa kanyang balat, kasing pula ng dugo. 10 matingkad na pulang butil ng dugo ang lumabas mula sa kanyang mga daliri at bumaril patungo kay Zhang Yi. Ang 10 butil ng dugo ay bilog, at bawat isa ay may kakaibang linya na lumalangoy sa paligid. Ngunit habang nasa himpapawid, bigla itong naging 10 uwak ng apoy. Pagsusupol sa demonic flame. Nang makitang personal na kumikilos ang Phoenix Academy, naging seryoso ang mga mata ni Zhang Yi. Nalaman niya ang ilan sa mga kakayahan ni Phoenix Yuanren mula sa impormasyong ipinadala pabalik ni Deng Shentong bago siya namatay. Gayunpaman, hindi ito komprehensibo. Gayon din, hindi lubos na naiintindihan ng Phoenix Inner ang kanyang mga kakayahan. Sa makatuwid, kung ang dalawa sa kanila ay maglalaban hanggang sa kamatayan, ang relasyon sa pagitan ng tagumpay at pagkatalo ay mahirap sabihin ng malinaw. Ngunit sa oras na ito, siya ay nasa larangan ng digmaan, at imposibleng makatakas si Zhang Yi. Kapag wala na siya, lahat ng iba ay papatayin ng walang pinipili. Sa makatuwid, ang pinili ni Zhang Yi ay ang gusot. Alam na ng Phoenix Academy ang tungkol sa kanyang spatial power, ngunit sinadya nilang pinakawalan ang pag-atake ng Fire Phoenix, na nagpakita na ang uwak ng apoy ay hindi pangkaraniwan. Hindi pinili ni Zhang Yi na gumamit ng ibang espasyo para iimbak ito, ngunit direktang binuksan ang dobleng pinto at nag-teleport ng daan-daang metro ang layo sa isang iglap. Ngunit tila buhay ang 10 Fire Phoenix at mabilis siyang hinabol. Tila hindi ito titigil. Chapter 744. Soaring into the air. Gumalaw ang puso ni Zhang Yi at itinaas niya ang kanyang mikropono upang umalangaw ang kanyang boses sa buong larangan ng digmaan. Sa loob ng 20 minuto, ang koponan ng Samsara mula sa Linhai City na katabi ay darating sa larangan ng digmaan. We just need to hold on for 20 minutes, matatalo ka. Kaya hindi ka namin lalabanan. Dahil wala kang pagkakataong manalo. Tumutok sa puso. Ang gusto niya ay ang pagkabalisa sa puso ng Heavenly Dragon Pirates at ng mga tao ng Eclipse. Sa hindi inaasahang pagkakataon, malamig na sumigaw ang Phoenix Academy, kung gayon mas mabilis ka naming papatayin. Hindi ka namin bibigyan ng pagkakataong muling magsama-sama. Si Feng Wang Yuanren ay hugis dragon at sumugod kay Zhang Yi ng kasing bilis ng kidlat. Ang 10 uwak ng apoy ay bumuo ng isang malaking hola sa hangin, na humaharang sa lahat ng direksyon kung saan maaaring makatakas si Zhang Yi. Inilabas ni Zhang Yi ang puting kwago, itinutok ito sa uwak ng apoy at nagsimulang bumaril. Maaaring sirain ng mga banal na bala ng pilak ang mga demonyo at may tiyak na kakayahan na pigilan ang mga ganoong bagay. Bang! Bang! Itinaas ni Zhang Yi ang kanyang baril at tumama sa 2 uwak ng apoy. Tiyak na, pagkatapos barilin, ang mga uwak ng apoy ay diretsyong naglaho sa hangin. Ngunit ang oras na itinaas niya ang kanyang kamay ay nagbigay ng pagkakataon sa ibang mga uwak ng apoy na makalapit. 3 uwak ng apoy ang umatake mula sa 3 direksyon, nakapaligid na sa kanya. Ano ito? Kinailangan ni Zhang Yi na i-deploy ang 2 kaharian upang masipsip ang pag-atake ng uwak ng apoy. Matapos makapasok ang 3 Phoenix sa alien space ni Zhang Yi, nagkawatak-watik sila sa hangin at naging mga bahid ng madugong usok. Isang napaka hindi komportable na pakiramdam ang lumitaw sa puso ni Zhang Yi. Malinaw na naramdaman niya na ang kanyang alien space ay nabubulok. Ito ay tulad ng 3 patak ng dumi sa alkantarilya na nahuhulog sa malinis na tubig dagat at pagkatapos ay kumakalat ng mabilis. Sa kasamaang palad, hindi ito isang pag-atake na nakabatay sa enerhiya, ngunit katulad ng isang supernatural na lason, at hindi ito mapapaalis ni Zhang Yi. Sa kabutihang palad, sapat na malaki ang alien space ni Zhang Yi kaya hindi ito tuluyang nawasak. Ngunit pagkatapos na maipan ang ganitong uri ng pag-atake sa isang tiyak na lawak, tiyak na gagawing imposibleng buksan ang dimensional na pinto. Ito pala ang pumatay sa Phoenix Academy. Kahit na ang isang malakas na dayuhan tulad ng Phoenix Academy ay hindi mapipigilan ang pagguho ng supernatural na bilis na ito.
Masasabi pa nga na ito ay isang makamandag na apoy na pinagagapang ng mga supernatural na kapangyarihan. Hindi mo mapipilit ang ganitong bagay. Hindi natarante si Zhang Yi. Ang halagang ito ay malayo sa sapat upang isara ang kanyang alien space. Ngunit kung patuloy niyang ubusin ito, matatagalan pa bago mabaigo ang kanyang kakayahan. Kung hindi binubuksan ang dimensional na pinto, hindi niya makakaharap ang malapit na pag-atake ng Phoenix Academy. Ang mga pag-iisip sa kanyang isipan ay napakabilis, ngunit sa katotohanan ay halos wala ng oras para sa kanya. Ang Phoenix Academy ay nagdala ng isang malaking grupo ng mga uwak ng apoy at pinatay sila. Pinahihit ni Zhang Yi ang kanyang kaliwang kamay, at isa pang Baishao pistol ang lumitaw sa kanyang kaliwang kamay. Tinutukan niya ang Phoenix Academy at naglunsad ng strike sa 20 beses na bilis. Hindi rin nang ahas ang Phoenix Academy na kunin ang mga bala ni Zhang Yi. Ang katawan na umaatake sa napakabilis ay gumulong sa hangin at nakaiwas sa mga bala na 12-dosenang beses ang bilis ng tunog. Sinamantala ni Zhang Yi ang pagkakataong ito at pinindot ang isang buton sa kanyang pulso. Ang captain-level combat uniform na espesyal na ginawa ng Deng Group ay biglang bumulaga sa kanyang likod, at dalawang malalakas na propulsion device ang lumitaw sa kanyang likod. Habang bumubulusok ang asul na apoy pabalik, lumipad siya sa langit na parang rocket. Ang teknolohiyang ito ay nasa paligid mula pa noong kalahating siglo. Ito ay orihinal na binuo bilang isang individual na teknolohiya ng labanan. Ngunit nang maglaon na tuklasan ng mga tao na ang mga aktibidad ng tao sa himpapawid ay napaka-inflexible. Kung ang naturang sandata ay lilito sa larangan ng digmaan, malamang na gagawin nitong buhay na target ang mga sundalo dahil ang teknolohiya ay unti-unting inalis. Gayunpaman, mayroong isang sitwasyon kung saan ang teknolohiyang ito ay maaaring muling paganahin. Iyan ay kapag ang mga sundalo ay hindi kailangang mag-alala tungkol sa pangmatagalang sniping ng ibang tao sa hangin. Halimbawa, si Zhang Yi, na may kakayahang magkonekta ng dalawang kaharian, ay akmang-akma para sa ganitong uri ng flying prop. Si Zhang Yi ay nag-iisip tungkol sa kung paano lumikha ng isang mahusay na taas para sa kanyang sarili sa kapatagan na maaaring magamit para sa pangmatagalang sniping. Nang maglaon, nang pumunta siya sa Deng Group, nakita niya ang kanyang sagot. Yan ang kakayahang lumipad. Kaya humingi siya ng tulong sa Departamento ng Teknolohiya ng Deng Group para magdagdag ng flying function sa kanyang combat uniform. Ang pamamaraan na ito ay napakadaling ipatupad. Kahit na ang pagkonsumo ng enerhiya ay magiging mas malaki sa ilalim ng sobrang malamig na temperatura, ganap na walang problema sa pagpapanatili sa kanya para sa isang oras na paglipad. Kaya sa larangan ng digmaan, lumitaw ang isang kakaibang tanawin. Ang lahat ay nagkakaroon ng malaking santukan sa lupa, at biglang may bumangon sa langit at umalis sa larangan ng digmaan. Ang Phoenix Academy rin ay tumangala din sa langit dahil sa pagtataka. Gaano man siya kabilis, hindi niya magawang tumalon at atakihin si Zhang Yi sa hangin. Anong ginagawa nitong bastard na ito na lumilipad ng napakataas? Ngumiti ng masama si Phoenix Academy rin. Kapag hindi ka bumaba, papatayin ko lahat ng pinakamamahal mong kasamahan. Si Zhang Yi, na nasa himpapawid, ay tumingin sa lupa. Ang mga tao sa ilalim ng kanyang mga paa ay kasing liit ng mga langgam. Kinailangan niyang gumamit ng mga tactical na salaming decolor upang makita ng malinaw ang kanilang hitsura. Panoramikong tanaw niya ang buong larangan ng digmaan. Kahit na may nagtangkang barilin sa kanya gamit ang baril, lahat sila ay hinihigop sa kanyang extra-dimensional na espasyo. At ang kanyang mga mata ay lumipad sa buong mundo, at bigla niyang nahuli ang isang napakagandang target. Takuchi Mayumi na nagtatago sa likod ng mababang bundok. Nakuha mo. Bago namatay ang Phoenix Academy, naghatid siya ng napakahalagang piraso ng impormasyon sa punong tanggapan ng Blizzard City. May kakayahan si Mayumi Takuchi na tulungan ang mga tao na makita ang hinaharap. Ito ang dahilan kung bakit noong lumaban si Deng Shentong laban sa Phoenix Yuanren, kahit na nawala ng 5 pandama si Phoenix Yuanren, nagawa pa rin niyang tumpak na makuha ang posisyon at anggulo ng pag-atake ni Deng Shentong. Sa madaling salita, kung gusto mong patayin si Phoenix Engine, kailangan mo munang patayin si Mayumi Takuchi. Binitiwan ni Zhang Yi ang kanyang kanang kamay, at nahulog si Bai Xiao sa ibang espasyo. Pagkatapos ay naglabas siya ng mahaba at malaking sandata ang kanyang eksklusibong sniper, si Lei Shu. Ronan, papatayin ko yang miko mo. Nakangiting sabi ni Zhang Yi. Ang Phoenix Engine ay orihinal na nagplano na patayin ang mga miyembro ng Tengu Squad.
Ngunit matapos marinig ang mga salita ni Zhang Yi, bigla siyang tumigil sa kanyang kinatatayuan. Sa mga impormasyong nakuha niya, mayroon ngang ganoon si Zhang Yi ay isang marksman na may super long-range sniping ability. Dahil sa kanyang kakayahan, kailangang lumitaw si Takeuchi Mayumi malapit sa larangan ng digmaan. Saka lang niya may lalapat ang kanyang kakayahan, Blood Grant, sa Phoenix Inner. Matapos taglayin ang kakayahang ito, makikita ng taong itinapon ang mga galaw ng lahat ng mga kaaway sa loob ng susunod na 5 segundo na nakasentro sa kanilang sarili, upang makagawa sila ng maagang paghuhusga at magsagawa ng mga counterattack. Kung hindi dahil dito, hindi niya hahayaang lumitaw si Takeuchi Mayumi sa larangan ng digmaan. Kapag nawala si Mayumi Takeuchi, hindi lang ang lakas ng Phoenix Engine ay mababawasan ng husto. Maging ang Eclipse ay gagawing pangalawang rate na koponan. Kung minarkahan ayon sa mga pamantayan ng kakayahan ng Blizzard City. Sa pagpapala ng kakayahan ni Mayumi Takeuchi, Blood Grant, ang kanyang power index ay maaaring umabot ng nakakatakot na 9,300 puntos. Ngunit kapag nawala na siya ng kakayahang hulaan ang mga galaw ng kanyang kalaban sa loob ng 5 segundo, bababa ang kanyang ability index sa 8,500 points. Kahit sinong captain level figure ay madaling talunin siya. Sa makatuwid, sinamantala ni Zhang Yi ang kanyang kahinaan. Chapter 745. Hostage Exchange. Saglit na nag-alinlangan si Phoenix Yuanren. Hindi siya kayang patayin ni Zhang Yi, ngunit kaya niyang patayin si Mayumi Takeuchi. Dapat niyang pag-isipang mabuti ang mga kahihinatnan. Ngunit ang pag-aalinlangan na ito ay tumagal lamang ng 1 segundo, at hindi nagtagal ay natauhan si Phoenix Yuanren. Kung mapipilitin siyang huwag kumilos sa pamamagitan ng mga salita ni Zhang Yi, anong uri ng pinuno ng pangkat siya? Higit pa rito, sa oras na ito, si Takeuchi Mayumi ay hindi nag-iisa. Siya ay protektado ng 40 mono-mono Satoru. Biglang tumalon si Jinguji Seiichiro sa kanyang tabi, at isang malaking asul na ibon ang lumipad sa kalangitan. Sumakay ka sa Bluebird at patayin mo siya. Hindi tayo pwedeng mag-aksaya ng oras dito. Paano kung totoo ang sinabi niya at dumating ang isa pang investigation team para sa reinforcements, mamamatay tayong lahat. Hindi na nagsalita si Phoenix Inner at direktang tumalon sa likod ng asul na ibon. Ang malalaking bulaklak ng dugo ay bumulwak mula sa kanyang mga daliri, naging 12-12 matingkad na pulang uwak ng apoy, at pagkatapos ay dumiretso sa Zhang Yi. Nakaramdam ng galit si Zhang Yi nang makita niyang walang epekto ang kanyang mga banta. Okay, tingnan natin kung sino ang mas malupit. Akala mo talaga wala akong galit, no? Little Nian, you fucking show me clearly. Itinaas ni Zhang Yi ang kulog sa kanyang kamay. Ang higanting puting anti-material na sniper rifle na mahigit 2 metro ang haba, ang makapal at mahabang barrels ay nakatutok kay Mayumi Takeuchi, na mahigit 3,000 metro ang layo. Pinagmula ng mga bala, 20 beses na pagpapalakas ng bilis, tumpak na pagbaril, at trinity ng mga pag-atake ay nagiging isang nakamamatay na pag-atake ng ordinaryong sniper. 12-12 ng mga uwak ng karma ang sumugod sa turtle knot ni Zhang Yi. Hindi niya ito pinansin at hinaila ang gatilyo sa kamay niya. Boom! Ang dagandong ng napakalaking sniper rifle ay sumabog sa hangin, tulad ng isang pagsabog ng kulog. Kasabay nito, matagal nang alam ni Shimono Mono Satoru na darating ang shot na ito. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay, at agad na pumila sa harap ni Mayumi Takeuchi ang lalaking naka-black robe. Ito ay 10 alien puppet, lahat ng mga buhay na patay na nilikha niya matapos linisin ang kanilang mga utak. Ngunit lahat sila ay napakahusay na mga estranghero sa panahon ng kanilang buhay. Kahit na pagkatapos ng kamatayan, ang kanilang mga mutated cell ay nananatiling aktibo at maaari pa rin nilang gamitin ang kanilang mga kapangyarihan habang nabubuhay. Ang kailangan lang ay bigyan sila ng sapat na pagkain. Maiintindihan din na pareho sila ng utak ni Shimono Satoru. Ngunit ang 10 alien puppet na, iyon ay nakatayo sa harap ni Mayumi Takeuchi. Sa isang bala lang, ang 5 alien puppet sa harap ay direktang sumabog sa lugar. 3 sa 5 kasunod na pupe ang natagos, at nahuli ng ika-4 na pupe ang pinanggalingang bomba gamit ang ulo nito. Tumawa. Sa alien space ni Zhang Yi, 12-12 ng mga karma uwak ang nagsimulang maghiwa-hiwalay, naging makamandag na ambon at nagsimulang masira ang kanyang alien space. Bagamat ang prosesong ito ay magdudulot kay Zhang Yi ng ilang problema, hindi ito sapat upang ganap na sirain ang kanyang alien space.
Matapos lumakas ang kanyang kontrol sa espasyo, maaari niyang hatiin ang espasyo sa iba't ibang lugar. Gupitin lamang ang kasalukuyang espasyo sa 10,000 bahagi at gamitin ang ilan sa mga ito upang ubusin ang mga lason sa negosyo. Kinuha ni Zhang Yi ang kanyang oras at mahusay na pinalitan muli ang mga bala. Ngayon, para sa kanya, naging muscle memory na ang paggamit ng baril. Ngunit naunawaan ni Shimonobu Satoru na tiyak na papatayin si Mayumi Takeuchi sa susunod na bala. Leader ng team. Sigaw ni Shimonobu Satoru. Natauhan si Phoenix Yuanren. Susugod na sana siya at sisindihin ang kanyang Phoenix Karma Fire para sirain si Zhang Yi, ngunit bigla siyang tumigil. Sa halip, kinokontrol niya ang asul na ibon upang lumiko at saluhin ang pinanggalingang bomba mula sa harapan ni Zhang Yi. I reload, ituro, at hilahin ang gatilyo. At nakita na ni Phoenix Engine na mahuhulaan ang susunod na 5 segundo, ang kinabukasan ng pagkamatay ni Takeuchi Mayumi at ang landas ng bala. Nakatayo siya sa landas ng bala. Boom! Ang kanyang katawan na nasusunog na may pulang Lotus Karma na apoy at ang malaking asul na ibon ay binaril ng daan-daang metro ang layo. Isang madugong butas ang lumitaw sa kanyang dibdib. Nagtaas ng malaking baril si Zhang Yi at itinutok ito sa kanyang ulo, sabi ko sa iyo, huwag kang padalos-dalos. Kung hindi kita makokontrol, hindi ko ba makokontrol ang iyong mga kahinaan? Tinakpan ng Phoenix Academy ang kanyang dibdib gamit ang isang kamay. Hindi sa banggitin, ang kanyang hubad na katawan ay mukhang napakalakas, na may malinaw na mga linya ng kalamnan. Naghinala pa si Zhang Yi na sinasadya niyang ilantad ang kanyang mga damit. Isang panunuya ang lumitaw sa sulok ng bibig ng Phoenix Academy. Nang may sasabihin pa sana siya ay bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Di nagtagal, napagtanto niya kung ano ang nangyari, at pagkatapos ay sinaksak ang kanyang templo ng tiyak gamit ang isang kutsilyo. Nasunog ang pulang lotus na apoy at siya ay muling isinilang. Lihim na inisip ni Zhang Yi na nakakaawa ito. Natuklasan na ba ito? Naglabas siya ng bala na may icy blue glow. Espesyal na ginawa ang batch of origin ng mga bomba na ito na may makapangyarihang anesthetic na idinagdag dito. Dahil wala siyang paraan para patayin si Phoenix Inanren pansamantala, binalak niyang ipa-anesthetize siya at pagkatapos ay isil siya. Hindi ko inasahan na ang lalaking ito ay napakapuyat at magpapakamatay sa kaunting pagkakamali. Itinaas ni Zhang Yi ang kulog sa kanyang kamay at muling itinutok kay Feng Wang Yuanren. Hindi naiwasan ni Phoenix Yuanren ang bala na ito. Maaari siyang magtago, ngunit hindi magawa ni Mayumi Takeuchi sa likuran niya. Sa oras na ito, ang dalawa sa kanila ay nasa estado ng nakakatakot na balanse. Alam ni Zhang Yi na hindi niya mapapatay si Feng Wang Yuanren gamit lamang ang baril sa kanyang kamay. Gayunpaman, si Phoenix Inan ay hindi nang ahas na talikuran si Mayumi Takeuchi at dumating upang patayin si Zhang Yi sa lahat ng bagay. Kahit ganoon kalakas ang loob niya, hindi niya ito magagawa sa maikling panahon. Pagkatapos ng lahat, ang kinakailangan para sa pagpatay kay Zhang Yi ay upang ganap na talunin ang pinto ni Zhang Yi sa isa pang espasyo. Ang antas ng kahirapan na ito ay mas mahirap kaysa sa pagpatay ni Zhang Yi sa Phoenix Yuanren ng maraming beses, na naging dahilan upang maubos niya ang kanyang pinagmulan at hindi na muling makabuo. Bilang mga kalaban sa parehong antas, mahirap para sa sinuman na masira ang depensa ng iba. Sa sandaling ito, nakaisip ng solusyon si Jinbuji Seiichiro. Hindi malakas ang kakayahan ni Zhang Yi sa pag-atake. Haharamgan ko ang kanyang mga pag-atake, at pagkatapos ay pumunta ka at patayin siya. Pagkatapos noon, hiniling niya kay Kanemaru na ibalik siya kay Mayumi Takeuchi. Tulad ng para sa Shikigami na orihinal na ipinatawag, maliban sa asul na ibon na naiwan para lumipad ang Phoenix Academy, ang iba ay pinalitan lahat ni Kanemaru. Ang pagpapatawag ng 10 Shikigami ng sabay-sabay ay ang kanyang pinakamataas na limitasyon. Si Kanemaru ang kinatawan ng kapangyarihan sa mga Shikigami. Siya ang may pinakamalakas na pangangatawan at top-notch defensive capabilities. Pinrotektahan ng siyam na malalaking Golden Ape si Takeuchi Mayumi na walang iniwang puwang para kay Zhang Yi. Si Feng Wang Yuanren ay wala ng pag-aalala at dumating upang patayin muli si Zhang Yi. Puff! Kinagat niya ang kanyang pulso, dahilan upang maputol ang mga daluyan ng dugo at kumalat ang maraming dugo sa hangin. Pagkatapos ay naging isang nagninangas na uwak na pumuno sa kalangitan. Sugpuin ang karma ng demonyo at pumatay ng 3,000 uwak. Ang malaking kawin ng mga uwak ay naglabas ng nakakatakot na sigaw ng kamatayan at natangay. Namilog ang mga mata ni Zhang Yi,
at ang puting liwanag ay kumislap sa kanyang kanang mata. Banal na kapangyarihan. Ang espasyo sa harap ko ay halatang na-distort sa isang iglap, at pagkatapos ay ang espasyo na daan-daang metro sa harap ay nalinas. Ang lahat ng mga uwak ng apoy ng karma ay dinurog, walang naiwan. Chapter 746. Full Metal Shell. Zhang Yi, Huan Jin, Jinwuji Seiichiro at Takuchi Mayumi. Ang apat na taong ito ay bumubuo ng isang maze na balanse. At ang core sa paligid nito ay si Mayumi Takuchi. Dahil sa kanyang mga espesyal na kakayahan, hindi siya maaaring umalis sa larangan ng digmaan. At ang pagsisikap na umasa sa mga bagay upang ipagtanggol laban sa pag-atake ng sniper ni Zhang Yi ay mas imposible. Ang tanging paraan upang pigilan ang mga nangungunang alien sniper ay ang paggamit ng mga paraan ng pagtatanggol ng dayuhan. Ang lahat ng mga kuta, tangke, at maging ang mga bundok ay hindi napigilan ang pag-atake ng sniper ni Zhang Yi. Bilang resulta, hindi maaaring umalis si Jinwuji Seiichiro sa tabi ni Takuchi Mayumi at dapat siyang personal na protektahan. At pagkatapos na matanggap ni Phoenix Engine ang Blood Grant ni Takuchi Mayumi, nauwi lamang siya sa isang draw kasama si Zhang Yi sa larangan ng digmaan. Upang ilagay ito ng simple at direkta. Ang pinakadakilang kakayahan ng Phoenix Yuanren ay ang immortality, at ang extra-dimensional na espasyo ni Zhang Yi ay may kinikilingan din sa depensa. Ang ugnayan ng dalawang tao ay parang banggaan ng dalawang tagapagdala ng kalasag. Walang makakahuli sa isa pa ng mabilis. Ngunit halatang mas naiinip si Phoenix Yuanren. Sinabi ni Zhang Yi na papunta na ang Samsara team. Kung magpapatuloy ito, ang sitwasyon ay magiging lubhang hindi favorable para sa kanila. Hindi niya alam na tinatakot lang siya ni Zhang Yi. Sa oras na ito, hindi lubos na magtitiwala si Zhang Yi sa sinuman, kabilang ang ipinangakong suporta ni Gao Changkong, at hindi masyadong aasa si Zhang Yi dito. Mabilis niyang iniskan ang buong larangan ng digmaan gamit ang kanyang mga mata, at mayroon din siyang ilang mga pagsasaalang-alang sa kanyang isipan. Pinigilan ko ang dalawa sa mataas na antas ng mga puwersa. Nang labanan ng eclipse at lumikha ng presyon ng oras sa kanila. Coupled with local operations, we have a natural advantage. Next, it depends kung papatayin ko muna si Phoenix Yuanren o kung ang alien space ko ay nakorrupt niya muna. Sa oras na ito, siya ay tinatitigan ng Phoenix Academy Ren. Walang pagkakataon ng Phoenix Inner Ren na kumilos laban sa iba pang Tengu team at hindi rin magawa ni Zhang Yi. Kapag ang mga master ay nakikipagkompetensya, ang anumang distraction ay lilikha ng isang pagkakataon para sa kalaban na maaaring nakamamatay. Sa itaas ng langit, mahigpit na naglalaban sina Zhang Yi at Feng Wang Yuanren. Ngunit ni isa sa kanila ay hindi malulutas ang isa't isa sa maikling panahon. Ang labanan sa ibabaw ng lupa ay napakatindi rin. Sa panig ng koalisyon ng Tianhai City, kinokontrol ni na Xiao Honglian, Xing Tian at iba pa, kasama sina Uncle Yu at Fatty Shu, ang mataas na taas. Kinuha ni Uncle Yu ang henerasyong GPW-2 na anti-material na sniper rifle na ibinigay sa kanya ni Zhang Yi, ipinaraise ito sa pinagmumula ng bala, at nagsimulang magbigay ng suporta sa sniper sa larangan ng digmaan. Sa oras na ito, para siyang player na kumikita ng pera. Umaasa sa mga pakinabang ng mga armas, siya ay sapat na upang magdulot ng isang malaking banta sa mga dayuhan sa ibaba ng antas ng delta. Karaniwang tuwing may putok, isang ordinaryong pirata o mababang antas na dayuhan ang papatayin ng isang sniper. Ang malakas na pag-urong ay naging sanhi ng mabilis na pag-crack ng lupa sa ilalim ni Uncle Yu. Kung ang isang ordinaryong tao ay gumagamit ng ganitong uri ng sandata, ang isang putok ay masisira ang kanyang balikat. Gayunpaman, hindi ito isang problema para kay Uncle Yu. Matapos matuklasan ni Kinot ang koponan dito, agad niyang inayos ang isa sa kanyang mga pinuno na sumugod kasama ang daan-daang pirata. Nagkatinginan sina Xiao Honglian at Xing Tian. Hindi natin kayang patayin ang frontal battlefield, kaya tulungan natin si Zhang Yi at ang iba pa na harapin ang sari-saring mga sundalo sa labas. Yun nga ang ibig kong sabihin. Hindi maabot ng kanilang lakas ang antas ng pangkat ng investigasyon at eclipse, at alam nila ito. Ngunit laban sa mga pirata, maaari pa rin nilang subukan ito. Isang layer ng milky white light ang lumabas mula sa katawan ni Xing Tian, at ang mga kakayahan ng Xing Tian Legion ay ibinigay sa daan-daang tao sa paligid niya. Inutusan ni Xiao Honglian ang kanyang mga tauhan sa maayos na paraan na maghanda para sa pag-atake.
Ang mga mamameril sa likod niya ay umakyat sa karwahe, binuksan ang pinto, at agad na nagsiwalat ng higit sa 100 piraso ng artillery na nagpuntirya sa mga sumalakay na pirata. Ilagay. Nagutos si Xiao Honglian at sabay-sabay na nagpaputok ang artillery. Ngunit sa mga pirata, isang pinulong may isang mata ang nanunuya. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay sa hangin, at isang layer ng transparent na gel ang lumitaw mula sa manipis na hangin upang harangan ang mga pirata. Ang lahat ng mga bala at bala ay naharang nang hindi nagdulot ng anumang pinsala. Ito ay naging mataimtim na tumingin kay Xiao Honglian. Ang lakas ng pinulong pirata na ito ay tiyak na higit sa kanila. Pero dumating din ang sniper attack ni Uncle Yu. Hindi napigilan ng gelatin na hadlang na nabuo ng supernatural na kapangyarihan ang pinanggalingan ng bala, tumagos ito ng husto at binaril ang pinuno. Puff! Ang kanyang itaas na katawan ay direktang sumabog na iwan lamang ang kanyang mga binti na nakatayo sa lupa. Natigilan din sina Xiao Honglian at Xing Tian nang makita nila ang eksenang ito. Napakalakas ba ng power of the origin bomb? Pagkatapos ng lahat, ang grupong ito ng mga pirata mula sa katimugang dagat ay hindi naiintindihan ang prinsipyo ng pinagmulan ng mga bomba. Ang ganitong uri ng sandata, na naglalaman ng pinakamakapangyarihang teknolohiya sa antas ng distrito ng militar ng Washu State, ay isang magandang bagay para sa pagpigil sa mga supernatural na kapangyarihan. Lalo na ang ganitong uri ng release type na alien, na walang partikular na malakas na depensa, ay natural na agad na papatayin. Pinatay ni Uncle Yu ang isang pirata leader sa isang suntok, at biglang nagliwanag ang kanyang mga mata. Matagal na akong hindi nakakahanap ng ganoong kasiyahan. Bagaman bilang isang alien sa antas ng Gamma, ang kanyang pinakamataas na limitasyon ay halos nakalok, ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi siya maaaring gumanap sa larangan ng digmaan. Limitado ang bilang ng mga bombang pinanggalingan, at hindi dapat abusuhin ni Uncle Yu. Tumayo siya, iniligpit ang kanyang sniper rifle, at pumunta sa snowmobile sa tabi niya para kunin ang isang malaki at mabigat na itim na kahon. Sa oras na ito, ang mga pirata ay lalong nagalit dahil sa pagkamatay ng isang pinuno, at sila ay umungal at tumakbo patungo sa direksyon na ito. Tumama ang bala sa kalangitan ng yelo at nyebe at bumaril sa direksyong ito. Mabilis na inorganisa ni Xiao Honglian at Xing Tian ang mga tao para lumaban. Ngunit sa mga tuntunin ng mga numero, lalo na sa mga tuntunin ng bilang ng mga dayuhan, sila ay napakalinaw na nahuhuli. Kapag ang kabilang partido ay lumapit at gumawa ng mga dumplings, maaaring lahat sila ay kailangang tupi dito. Sa oras na ito, dumating ang malakas na boses ni Uncle Yu. Lumabas kayong lahat at hayaan mo akong gawin ito. Sinundan ni Xing Tian at ng iba pa ang tunog, at ang eksena sa harap nila ay nagpalaki ng kanilang mga mata. Si Uncle Yu ay nakasuot ng sobrang kakaibang costume. Sa halip na sabihin na ito ay isang kasuotan, mas mabuting sabihin na ang iba't ibang mga high destructive na baril ay pinagsama-sama upang bumuo ng isang lubhang mabigat at nakakagulat na baluti. Isa itong black armored suit, na may 2 airborne na Gatling cannon sa mga braso, mini cannon sa balikat, at 4 na rapid-fire machine gun sa baywang. Sa ibang mga lugar na nakikita ng hubad na mata, ang mga ekstrang mabibigat na baril ay isinabat, at ang mga sinturon ng bala ay nakapulupot sa kanyang katawan. Ang hanay ng mga armas na ito ay hindi maaaring alisin ng hindi tumitimbang ng higit sa 1,000 kilo. Sa oras na ito, ang mga binti ni Uncle Yu ay malalim na nakaipit sa nyebe. Dahan-dahan siyang naglakad pasulong, hinayaan ang mga bala ng mga pirata na tumama sa kanyang katawan, ngunit parang nangangamot ng Katie. Kahit na nasugatan siya ng mabigat na baril, mabilis na makakabawi ang kanyang katawan. Ang taba Shu, sigaw ni Uncle Yu. Sumigaw si Fatty Shu, got it. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagtulungan silang dalawa. Matagal na silang taas at understanding. Mabilis na ginamit ni Fatty Shu ang kanyang flowing snow na kakayahan upang bumuo ng isang malaking snowstorm sa direksyon ng pag-atake ng pirata. Bagamat halos wala itong lethality, sapat na itong magdulot ng malaking kalituhan sa kalaban at makagambala sa kanilang paningin. Ngunit mag-isang naglakad si Uncle Yu papunta sa battle formation. Pagkatapos, umungal siya at pinaandar ang kanyang mga sandata. Chapter 747. Violent Showdown. Agad na inilabas ni Xing Tian ang lahat ng mga pagpapala ng kakayahan ng Xing Tian Legion at ibinuhos ang lahat ng kanyang kapangyarihan kay Uncle Yu. Bagamat hindi ito isang origin bomb, ang thermal weapon ay napaka-lethal pa rin sa mga ordinaryong pirata at low-level alien.
Higit pa rito, ito ay isang sandata at kagamitan ng malaking pagkawasak. Sa pagpapala ng mga kakayahan ni Fatty Shook, ang mga pirata sa Blizzard ay parang mga tupang naghihintay na katayin. Ang kanilang mga katawan ay walang awang napasok ng mga bala ng mataas na enerhiya, at sa isang kisap mata, isang malaking bilang ng mga pirata ang napunit. Galit na umungol si Uncle Luke, nakaramdam ng labis na kaligayahan sa kanyang puso. Natural, hiniling niya kay Lokeren na tulungan siyang gawin ang espesyal na suit na ito. Tiningnan ni Xiao Honglian ang walang awang napunit na porma sayon ng labanan ng kalaban, at ang malamig na hangarin na pumatay ay lumitaw sa kanyang mga mata. Banyaga, ipaubaya sa amin ang paglutas nito. Tiyo maaari mong linisin ang karamihan sa mga basurang isda. Gayunpaman, marami sa mga pirata na antas ng kadre sa kabilang panig ay makapangyarihang mga estranghero. Pinangunahan ni na Xiao Honglian at Xing Tian ang kanilang mga nasasakupan sa unahan ng battle line. Tiyak na, hindi nagtagal, isang dosenang pinuno ng pirata ang sumugod mula sa bagyo ng nyebe at inatake sila. Sa isa pang larangan ng digmaan, dumating sina Dagong Yanjin at Bailey Changqing sa isang liblib na lugar na malayo sa pangunahing larangan ng digmaan. Wala sa kanila ang gustong maabala sa labanang ito. Sinimulan na ni Dagong Yanjin ang pagbabago ng sistema ng Beastman. Sa anyo ng Xiaoho, siya ay higit sa 3 metro ang taas, tulad ng isang sinaunang taong unggoy, na may mga pasabog na kalamnan sa buong katawan. Isang mabigat na tutubi cutter at pestle sa kanyang kanang kamay ay inilagay sa lupa, tulad ng isang malaking bandila. Bagamat napakatangkad ni Bailey Changqing, mukhang maliit din ito sa harap niya. Bailey Changqing ang pangalan mo, tama. Ngumisi si Dagong Yanjin at sinabing, narinig ko na isa ka sa pinakamahusay na mga master ng lakas sa rehiyon ng Jiangnan. Malungkot ang mga mata ni Bailey Changqing. Alam mo talaga ang tungkol sa akin. Ang dami mong alam tungkol sa Blizzard City. Sa oras na ito, sigurado na siya na mayroong undercover agent ng Eclipse sa Blizzard City. Kung hindi, ang impormasyon tungkol sa mga taong ito at ang mga naunang miyembro ng God Team ay hindi malalaman ng kabilang partido. Tumawa si Dagong Yanjin, gusto mo bang malaman ito? Pagkatapos, lumapit ka at talunin mo ako. Iniunat niya ang kanyang makapal na kaliwang palad patungo kay Bailey Changqing. Hinahangaan ko lang ang mga nilalang na mas malakas sa akin. Pagkatapos mo akong talunin, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Ang premise ay mayroon kang ganoong lakas. Tumingin si Bailey Changqing kay Zhan Kuang sa harap niya. Ang kanyang ekspresyon ay partikular na solemn nang walang anumang kaguluhan. Sumo wrestler, iba ako sa iyo. Isa akong sundalo, at tungkulin ng isang sundalo na sumunod sa utos. Kumpletuhin ang misyon at protektahan ang aking tinubuang bayan. Ito ang aking pinakadakilang misyon. Kaya, kailangan mong mamatay dito. Pagkatapos sabihin ito ni Bailey Changqing, kumuha siya ng tableta mula sa kanyang bulsa at itinapon ito sa kanyang bibig. Dapat manalo tayo sa laban na ito. Sa pagpasok ng compound number 5, biglang sumabog ang katawan ni Bailey Changqing na may nanginginig na aura. Isang daloy ng pulang hangin na parang dugo ang dumaloy mula sa kanyang mga paa at buto na umuusok sa kanyang katawan. Ang compound number 5 ay isang mapanganib na bagay na kahit na ang mga figure sa antas ng kapitan ay hindi mangangahas na gamitin ito ng madali. Ngunit ngayon, naiintindihan na ni Bailey Changqing ang kasalukuyang sitwasyon. May isang tao sa Blizzard City na gustong tanggalin sila, kaya walang makakaasa sa kanila. Kung gusto mong mabuhay at lipulin ang Eclipse Moon, kailangan mong gawin ang lahat at huwag mag-iwan ng ruta ng pagtakas para sa iyong sarili. Kahit na ito ay nangangahulugan ng pagsasakripisyo ng kanyang sariling buhay. Ang mga figure ni Bayan Johnwo at ng kanyang mga kasamahan sa koponan na namatay sa ibang mga misyon ay nag-flash sa isip ni Bailey Changqing, at isang uri ng pag-unawa ang unti-unting umusbong sa kanyang puso. Kamatayan lang, mahinahon niyang sabi. Ang biglaang pagbabago ni Bailey Changqing ay naging dahilan ng pagliit ng mga mag-aaral ni Dagong at Yanjin. Agad siyang binalot ng krisis ng kamatayan. Sa sandaling ito, bigla niyang naalala na sa pagkakataong ito, walang silbi ang hula ni Takeuchi Mayumi. Kaya naman, hindi niya alam kung ano ang susunod na kahihinatnan. Patayin. Sa sandaling matapos magsalita si Bailey Changqing, lumitaw ang kanyang figure sa harap ni Dagong Yanjin. Pagkatapos ay isang simpleng suntok ang tumama sa dibdib ni Dagong Yanjin. Boom! Nahuli si Dagong Yanjin at natangay ng daan-daang metro ang layo. Ang kanyang malaking katawan ay gumulong daan-daang beses sa lupa bago ito tumigil.
Ngunit nang iangat niya ang kanyang ulo, sinipa siya ni Bailey Changqing ng isang malaking paa, diretso sa mukha. Ilang beses na sinipa ang mga ngipin ni Dagong Yanjin, at lumipad siya na parang saranggola. Hindi patas, nagda-drugs ka. Biglang napagtanto ni Dagong Yanjin ang ginawa ni Bailey Changqing. Galit na sigaw niya. Para sa isang sumo wrestler, ang pag-inom ng droga ay isang napakahiyang gawa. Ang mas ikinagalit niya ay bilang isang Ronin, wala siyang ganoong high-tech na mga produkto upang mapahusay ang kanyang lakas. Malamig na sinabi ni Bailey Changqing, ako ay isang sundalo. Ang mga sundalo ay hindi mandirigma at walang katawa-tawa na konsepto ng pagiging patas. Resulta lang ang gusto nila. Sa life and death fight, kung mabubuhay ako at mamatay ka, patas iyan. Ang pag-atake ni Bailey Changqing ay tumama kay Dagong Yanjin bago pa man ito lumapag. Masyadong mabilis ang kanyang bilis at sobrang lakas ng kanyang lakas. Ibinitin si Dagong Yanjin at binugbog. Puno ng galos ang buong katawan niya at hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong lumaban. Ano? Si Dagong Yanjin ay nagpakawala ng sobrang galit na dagindong at nakaramdam siya ng labis na hinanakit. Ang sarkastikong boses ni Bailey Changqing ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Nian Bastard, akala ko napakalakas mo. Kung wala ang kakayahan ng Divination Witch, wala ka bang hihigit pa dito? Sa mahabang panahon sa nakaraan, si Zhang Yi at ang iba pa ay nakabalangkas na ng isang plano sa labanan. Sa partikular, gumawa siya ng masusing pagsasaliksik sa ilang makapangyarihang puwersa ng lunar eclipse. Sa oras na ito, malinaw kay Bailey Changqing ang dakilang gawain ni Yanjin. Mabilis na natauhan si Dagong Yanjin. Gumamit siya ng droga na pansamantalang magpapalaki ng kanyang explosive power. Hanggat naghihintay siya hanggang sa mawala ang epekto ng droga, mananalo ako. Sa pag-iisip na ito, hindi na inisip ni Dagong Yanjin na harapin siya ng direkta, ngunit tumalikod at nagplanong tumakas. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng hiya sa larangan ng digmaan. At sa sandaling magsimulang lumitaw ang takot, gaano man niya aliwin ang kanyang sarili sa psikolohikal na paraan, siya ay nakatakdang maging dahado. Gusto mong tumakbo, kaya mo bang tumakas? Nag-aapoy sa pulang usok ang buong katawan ni Bailey Changqing, at nauna siya at huminto sa harap ni Dagong Yanjin. Isang letigo ang tumama sa kanyang dibdib. Pasa, si Dagong Yanjin ay hinagis na parang sako. Umaagos din ang mga agos ng dugo mula sa mga sulok ng kanyang bibig. Pero pinilit pa rin niyang i-steady ang katawan sa snow. Bagamat mabangis ang offense iba ni Bailey Changqing, hindi rin masama ang kanyang depensa. Daan-daang kilo ng taba ang kanyang natural na carapace. Pinigilan niya ang kanyang hininga at nag-concentrate, at kinuyam ang Dragonfly Kiri sa kanyang kamay. Bagamat hindi kasing bilis ni Bailey Changqing ang kanyang bilis, may pagkakataon pa rin siyang maka-counter-attack kung tahimik siyang magpreno. Chapter 748 Warriors and Swords. Hiyang. Ang tunog ng pagsalpukin ng ginto at bakal ay nagmula sa snowfield. Ang pininturahan na halberd ni Fang Tian ay tumama ng husto kay Dragonfly Kie, at ang pagkabigla ay nagdulot ng nakakatakot na shockwave, na agad na tinangay ang yelo at nyebe na daan-daang metro sa radius. Direktang napatumba si Dagong Yanjin, nanginginig ang kanyang mga panga. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang kanyang kahinaan sa lakas. Hinawakan ni Bailey Changqing ang pininturahan na halberd ni Fang Tian sa kanyang backhand at naglakad sa snow. Ang matalim na gilid ng halberd ay nagsaboy ng malalaking kislap sa mga bato sa lupa. Kayong mga niyan ay gustong gayahin ang lahat mula sa ating bansang Washu. Anong klaseng Honda Tadakatsu at Lubok, ang numero 1 general sa 3 kaharian? Ang nakakatawa ay ang isang pangkat ng mga Hapones na wala pang 1.5 metro ang taas at hindi man kasing tangkad ng kabayo ay may karapatang tawaging pinakamakapangyarihang general sa mundo. Tinitigan ni Bailey Changqing ang 3 metrong taas na si Dagong Yanjin na may mapanuksong tingin sa kanyang mga labi. Sure enough, mas maraming tao ang kulang sa isang bagay, mas gusto nilang ipakita ito. Ang dahilan kung bakit binago niya ang kanyang sandata sa Fang Tian painted halberd ay para harapin si Dragonfly Kiri ng Dagong Yanjin. Para makita niya kung paano nilalaro ang mga bagay ng kanyang mga ninuno. Ano ang sandata na dapat gamitin ng isang tunay na mabangis na general? Ano ba? Hindi kinaya ni Dagong Yanjin ang ganitong uri ng pangungutya, kaya galit siyang sumugod habang hawak ang kanyang tutubi cutter. Hayaan mong bigyan kita ng isa pang piraso ng kaalaman.
Tumingin sa kanya si Bailey Changqing at malamig na sinabi, ang mga sinaunang general ng Washoe Kingdom ay nakipagkompetensya sa larangan ng digmaan, at ang kompetisyon ay tungkol sa lakas. Napakalaki ng lakas ang lahat. Sa harap ng ganap na kapangyarihan, ang lahat ay ilusyon. Itinaas ni Bailey Changqing ang pininturahan na halberd ni Fang Tian gamit ang dalawang kamay at itinuro ang dakilang gawa ni Yan Jin. Kailangan kong aminin na ang taong ito mula sa isang Yokozuna background ay talagang napakahusay. Mahusay man ito sa pakikipaglaban, depensa, o pasensya, lahat sila ay top-notch. Kahit idiin siya ni Bailey Changqing at bugbugin, hindi siya mabilis na mapatay ni Bailey Changqing dahil sa kanyang magaspang na balat at makapal na laman. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang higit sa 200 kilo ng taba mismo ay ang pinakamahusay na buffer material. Ping-ping-pong-pong. Ang pininturahan na halberd ni Fang Tian ay nabangga ng husto sa hiwa ni Dragonfly. Si Bailey Changqing ay nasa isang ganap na kalamangan, at ang kanyang talon ng halberd ay dumaan sa katawan ni Dagong Yanjin ng maraming beses. Pagkatapos, walang dugong nakita, ngunit sa halip, ang makapal na taba sa kanyang katawan ang unang nakita. Hindi napigilan ni Bailey Changqing ang pagdilim ng kanyang mukha. Kung ipagpaliban niya ito, sa sandaling mawala ang epekto ng gamot, mahuhulog siya sa isang estado ng matinding kahinaan. Sa makatuwid, kailangan nating lumaban ng mabilis. Sa pangunahing larangan ng digmaan, ang tunggalian sa pagitan ni Zhang Yi at Feng Wangyuanren ay nakatuon pa rin sa atensyon ng lahat. Ang lahat ay walang oras upang bigyang pansin ang lugar na ito, ngunit hindi nila maiwasang ipagdasal ang kani-kanilang mga pinuno. Dahil ang kabiguan ng sino man sa kanila, si Zhang Yi o Feng Wangyuanren, ay direktang magbibigay ng balanse sa buong larangan ng digmaan. Ito ang kakayahan ng mga nangungunang dayuhan na mangibabaw sa larangan ng digmaan. Si Phoenix Yuanren at Zhang Yi ay talagang nakaramdam ng kaunting guilty. Walang sino man sa kanila ang maaaring gumawa ng anuman sa isa't isa. Ang susi sa pagtukoy sa labanan na ito ay, una, kung ang koponan ng Tengo ay may mga reinforcement, at pangalawa, ang kinalabasan ng labanan ng iba pang mga miyembro ng koponan sa ibaba. Ngunit sa oras na ito, ang larangan ng digmaan ay naging gulo na. Hindi inaasahan ni Zhang Yi na sila ay sasaksakin sa likod, at ang Eclipse at ang Tianlong Pirates ay nagsama-sama upang salakayin sila. Tungkol naman sa Eclipse Group, dahil sa presensya ni Zhang Yi, naselyuhan din ang kakayahan ng propesya ni Takeuchi Mayumi. Hindi nila malinaw na makita kung saan patungo ang larangan ng digmaan. Si Zhang Yi, sa partikular, ay nagpakita ng lakas na lampas sa imahinasyon ng lahat. Pareho silang nasa himpapawid, at pinili ni Zhang Yi na gumamit ng dalawang White Owls para makipaglaban sa Phoenix Academy. Walang silbi sa kanya ang close combat ability ng Phoenix Academy, at magagamit lang niya ang Karma Firecrow para dahan-dahan itong maubos. Ngunit ginamit ni Zhang Yi ang Origin Bullets at Holy Silver Bullets para isa-isa silang patayin. Halos magkasabay ang ideya ng dalawa kung hindi nila kayang patayin ang isa't isa, patayin ang mga tauhan ng isa't isa. Tumingin si Zhang Yi sa larangan ng digmaan mula sa mataas na lugar. Nakatuon ang kanyang mga mata sa malayong Ogoko Nobuso, Tsukamoto Nobunaga at Kanet, ang kapitan ng ika-4 na dibisyon ng Tianlong Pirates. Kung gagamit ako ng kulog, hindi magiging madali ang pagpatay sa kanila. Pero basta barilin ko sila sa likod habang mahigpit silang lumalaban, malaki ang tsansa kung mapatay sila. Ngunit noong una niyang naisip ito, nakaramdam siya ng masamang tingin kina Liang Yu, Yang Zhengzhen at iba pa. Sumimangot si Zhang Yi at tumingin kay Feng Wangyuanren. Biglang ngumiti ng masama si Phoenix Yuanren. Yung dalawang sumusunod sa'yo ay mga babae mo ha. Nakaramdam ng galit si Zhang Yi. Talagang walang sino man ang pinapayagang hawakan ang mga tao sa paligid niya. Pero hindi niya maipakita ang galit niya. Kapag mas ginagawa nila iyon, mas mahuhulog sila sa isang passive na posisyon, at mas matarget sila ng Phoenix Inner Ren. Mahinahong sinabi ni Zhang Yi, iilang subordinate lang sila. Bakit, gusto mo ba silang patayin? Itinaas niya ang sulok ng kanyang bibig at sumulyap sa direksyon ni Mayumi Takeuchi na nakangisi. Kung hindi, magkapatayan tayo bilang kapalit, ano sa tingin mo? Nawala ang ngiti sa labi ng Phoenix Academy. Si Mayumi Takeuchi ay hindi lamang isang kasosyo sa kanya, kundi pati na rin ang core ng kanyang lakas sa pakikipaglaban. Nakadaan ka ba sa Jinguji Temple? Retorikong tanong niya. Hindi mo malalaman hanggat hindi mo susubukan. Sa kanang mata ni Zhang Yi, dahan-dahang lumabas ang distorted light.
Maaari niyang i-activate ang kanyang Comway anumang oras. Kung gusto itong harangan ni Jinguji Seiichiro, walang nakakaalam kung ano ang magiging resulta. Kahit na i-block niya ito, magbabayad siya ng malaking halaga. Ibinaba ni Phoenix Yuan Ren ang labi ng kanyang sombrero upang maiwasang makita ni Zhang Yi ang kanyang mga mata. Sa oras na ito, tinitimbang niya ang mga kalamangan at kahinaan, kung kukuha ng sugal o hindi. Gayunpaman, hindi niya kayang matalo sa taya. Kung mawala sa kanya si Mayumi Takeuchi, mawawala sa kanya ang lahat tungkol sa kanyang sarili. Mula sa isang nangungunang dayuhan hanggang sa isang pangalawang rate na tao. Masyadong mabigat ang presyong ito, hindi siya nang ahas na sumugal. Ngunit sa isip ni Zhang Yi, ang isang lubhang peligroso at matapang na plano ay unti-unting nabubuo. Ngunit hindi siya kailanman naging isang adventurous na tao. Kaya naghihintay pa rin. Siya ng tamang oras para magpakita. Isa pang larangan ng digmaan. Narito ang tunggalian ni Liang Yu at Tsukamoto Nobunaga. Pareho silang mga nangungunang mandirigma at masters ng swordsmanship. Ang sandata ni Tsukamoto Nobunaga ay ang sikat na espada na si Grand Hanye Nagako na may napakagandang kasaysayan sa Nian. Ang mga may-ari na gumamit nito ay pawang mga sikat na eskrimador sa Nian, at ang ilan ay tinatawag pang ang mga master ng espada. Ang sandata ni Liang Yu ay isang Tangdao Longming na gawa sa adamant na metal na gawa sa makabagong teknolohiya. Tuwid na kutsilyo, mahaba at makitid, matalim at mabigat. Bagamat kamukha ito ng dakilang Hanye Nagako na hawak ni Tsukamoto Nobunaga, mas doble ang bigat nito. Sa kasaysayan ng Washo Kingdom, ang kutsilyo ay isang sandata na ginamit sa pagpatay sa larangan ng digmaan. Ang lahat ay nagsusuot ng baluti sa larangan ng digmaan, kaya ang mga sandata ay dapat na may timbang. Tulad ng para sa mga mandirigma ng Neon Country, ang mga warrior duels, one-on-one duels, ay sikat mula pa noong sinaunang panahon. Sa makatuwid, mas binibigyang pansin nila ang kagaanan ng sandata. Ang isang kutsilyo na masyadong mabigat ay magpapabagal sa kanilang bilis. Global Freeze. I built a doomsday safe house. Chapter 749, A fight between martial arts masters. Nagkatinginan ang dalawa mula sa layong 100 metro sa nyebe. Sa mga snowflake na lumilipad sa langit at puting nyebe sa lupa, medyo nakakalungkot ang eksena. Ang mga patay na mata ng isda ni Tsukamoto Nobunaga ay nagpakita ng isang bellicose brilliance sa unang pagkakataon. Sa mga nakaraang laban, hindi pa siya naging seryoso at nasa sabik gaya ngayon. Dahil ramdam niya sa mga galaw ni Liang Yu na isa siyang top player. Sa panahon ngayon, humihina na ang martial arts, at mas bihira pang matagpuan ang mga nangungunang mandirigma. Ang mga nangungunang martial artist ay hindi kailanman umaalis sa kanilang mga kamay nang walang tigil araw-araw, kaya bawat galaw ay may anino ng isang galaw. Ito rin ang unang pagkakataon na itinuwid ni Tsukamoto Nobunaga ang kanyang katawan sa paraang samurai at nagpakilala kay Liang Yu. Ipapasa ko ito sa iyo bilang isa sa pinakamahusay sa mundo, Tsukamoto Nobunaga. Armas, mahusay na prajna na nagbabagong liwanag. Itinaas niya pahiga ang mahabang kutsilyo gamit ang kaliwang kamay. Nang makita ito ni Liang Yu, same time din siyang tumayo. Si Liang Yu, ang ina po ng Five Tigers Broken Gate Sword ni Pang. Ang mahabang espadang ito ay pinangalan ng Longming. Si Liang Yu ay nag-aral ng Beijai. Ang kanyang lolo na si Liang Baoguo ay bihasa sa pamamaraan ng letigo at lumikha ng sarili niyang Hanyuan Xingyi Tai Chi Gate. Gayunpaman, ang kung fu na ito ay hindi masyadong kinikilala ng mga taong mainstream martial arts. Nang maglaon, natuto si Liang Yu sa daan-daang paaralan at naging bihasa sa maraming martial arts. At ang kanyang pinakamahusay na solong espada ay ang Five Tiger Door Breaking Sword na minana mula sa pamilya Pang. Ang martial art na ito ay madalas na binabanggit sa mga nobela ng martial arts, at ang mga gumagamit nito ay halos mga martial arts figure na nagsisilbing stepping stone para sa mga bida. Ngunit sa katunayan, ang pamamaraan ng espada na ito ay umiiral sa katotohanan, at ito ay sikat sa mundo ng martial arts. Si Liang Yu ay nag-aaral ng sword technique na ito sa kabuoang 15 taon. Nang maglaon, nanalo rin siya ng kampyonato sa pambansang kompetisyon ng martial arts sa solong sword event. Syempre, walang gaanong maipagyayabang. Matapos magpakilala ang dalawang tao, nahulog sila sa isang estado ng katahimikan. Halos lahat sila ay pinili ang parehong panimulang hakbang iyay. Gumuhit ng espada at tumaga, Johei. Ito ay lubhang kapaki-pakinabang sa panahon ng samurai duels dahil sa tulong ng pagsugpo sa scabbard, ang taibak ay maaaring iguguhit ng mabilis hanggat maaari.
Hindi inaasahan ni Nobunaga na pipiliin ni Liang Yu ang parehong panimulang hakbang gaya ng kanyang sarili. Tinuya niya, ginagamit ba ng mga mandirigma ng Washo Kingdom ang aking Neon swordsmanship? Mahinahon at sarkastikong sinabi ni Liang Yu, si Neon mismo ay walang espada. Ngunit natuto siya sa ating Tang Sword at ginawa ang ganitong uri ng basura sa larangan ng digmaan. Si Liang Yu ay bihasa sa lahat ng uri ng martial arts, hindi limitado sa martial arts ng Washo Kingdom. Jiu-Jitsu, Krav Maga, Muay Thai, Iyay. Siya ay mahusay sa pagsasama-sama ng mga lakas ng daan-daang mga paaralan ng pag-iisip. Hanggat ito ay kapaki-pakinabang, kunin ito at gamitin ito, higit sa lahat pragmatismo. Ang pang-iinis niya ay nagpatalas ng mga kilay ni Nobunaga. Ang digmaan ng mga salita ay para lamang guluhin ang kaisipan ng kabilang partido. Ngunit malinaw naman, si Liang Yu ay hindi kalaban na madali niyang matitinag. Huminga ng malalim si Nobunaga. Ang Tianyuan domain ay bumukas sa paligid niya. Sa kanya bilang sentro, isang espesyal na patlang ang nabuo sa isang 50 metrong radius na lugar. Ang kanyang talon ay maaaring agad na tumama sa anumang bagay sa loob ng 50 metro. Dahan-dahang ipinikit ni Liang Yu ang kanyang mga mata. Walang kaharian ng kawalan. Hayaang tumahimik ang iyong puso. Wala ng takot, wala ng pag-aalinlangan, ang tao at ang espada ay ganap na naging tanging bagay sa pagitan ng langit at lupa. Lahat sila ay naghihintay ng angkop na pagkakataon para kumilos. Ngunit sa huli, nadiskubre na masyadong perpekto ang depensa ng kalaban, at walang kwenta ang patuloy na paghihintay. Kaya halos magkasabay, pareho nilang piniling gamitin ang kanilang mga espada. Natapakan ng mga sapatos ang makapal na yelo at nyebe sa ilalim ng kanilang mga paa, at tumakbo silang dalawa patungo sa isa't isa sa bilis ng isang palaso. Hoy! Bago dumating ang mga tao, ang liwanag ng espada ay dumaan na sa himpapawid, at ang malamig na pagpatay na hangarin ay kumalat sa buong kalawakan. Isang hagod ng kutsilyo ay lalampasan ang langit at lupa. Dalawang puting ilaw ang kumikislap, at ang mga snowflake ay tumalsik sa lupa. Dalawang malalaking sword lights ang kitang-kita sa mga snowflake, na para bang may dalawang blankong espasyo na nawawala sa espasyo. Sa unang pagkakataon na nag-away sila, walang nanalo sa dalawa, at walang nakakuha ng anumang kalamangan. Ang espada ni Nobunaga ay mas mabilis, ngunit ang espada ni Liang Yu ay mas matigas. Naunang dumating si Liang Yu at hinarang ang liwanag ng espada ni Nobunaga gamit ang kapangyarihan ng kanyang sandata. Pumikit si Nobunaga. Sa oras na ito, nasa loob na ng kanyang nasasakupan si Liang Yu. Gayunpaman, ang nakikita niya ay walang tao, tanging isang mahaba at makitid na kutsilyong tang. Sa larangan ng pagiging hindi makasarili, isa ka talagang master. Binuksan ni Nobunaga ang sulok ng kanyang bibig at ngumiti ng mas pilit, kahit medyo nakakaloko. Hindi pa ako nakipagkompetensya sa isang eskrimador mula sa Washo Kingdom. Lahat ng martial arts masters na nakita ko noon ay mga manloloko. I didn't expect na dito kita nakilala. I'm so lucky. Mahusay na hinawakan ni Liang Yu ang isang kutsilyo sa kanyang kanang kamay at nilaslas gamit ang kanyang backhand. Kawawa naman ang makilala mo ako. Isa sa kanila ay isang martial arts fanatic, at ang isa naman ay isang martial arts genius na nag-practice ng martial arts mula pagkabata. Pareho silang magaling mag-espada, kaya pagkatapos nilang magkita, grabe ang labanan. Matapos masanay sa siyentipikong paraan ng pamilya Deng, ang lakas ni Liang Yu ay ganap na umabot na ngayon sa antas ng deputy captain. Wala siyang ibang kakayahan kundi palakasin lamang ang kanyang 5 pandama at pisikal na kakayahan. Kung ito ay sino man, maaaring siya ay isang magandang Delta-level powerhouse. Ngunit para sa isang martial arts master, ito ay isang malaking pagpapabuti. Pinutol ng 5 tigre ang pinto gamit ang kanilang mga espada, pinutol ang kanilang mga kamay, paa, at ulo. Ang kanilang mga galaw ay lubhang malupit at mapanganib. Ang lakas ng espada ay kumalat sa buong mundo, at ang bilis ng dalawa ay napakabilis na hindi nila makita ng malinaw ang mga espada sa kanilang mga kamay, ni hindi nila malinaw na nakikita ang kanilang mga tao. Mayroon lamang dalawang after images, naglalakbay pabalik-balik sa gitna ng mga snowflake na lumilipad sa kalangitan. Nakita ko na ang mga nakapaligid na patay na puno at mga bato ay pinutol-putol, at ang mga hiwa ay kasing flat ng salamin. Hiyang! Magkatabing dumaan ang dalawa, at nagsalpukan ang dalawang mahabang kutsilyo, na nagdulot ng mahabang string ng mga sparks.
Sa sandaling ito, biglang naglabas si Tsukamoto Nobunaga ng isang maikling espada mula sa kanyang mga braso gamit ang kanyang kaliwang kamay. Isang gantong zikat. Sinamantala niya ang mga hakbang ni Liang Yu bago niya mapatatag ang kanyang mga hakbang, at itinutok ang punyal sa kanyang kaliwang kamay sa kanyang likod at inihagis ito. Naramdaman ni Liang Yu ang pag-atake ng sandata, at mabilis na iwinagayway ang mahabang kutsilyo gamit ang kanyang kanang kamay, lumipad palayo kay Tung Ziki. Ang puwang na ito ay nahuli ni Nobunaga. Hinawakan niya ang mahaba at makitid na hawakan ng Great Proj na Changguang gamit ang dalawang kamay, at ang talim ay dahan-daang gumuhit ng pabilog na arko sa gitna ng hangin. Walang nakitang malinaw kung paano niya iginuhit ang kutsilyo. Sa isang iglap, daan-daang sword lights ang bumalot kay Liang Yu, sabay na tinatakan ang lahat ng direksyon sa paligid niya. Mahiwagang kahulugan, Yan Hui. Ito ay isang pagpapabuti mula sa natatanging pamamaraan ni Sasaki Kojira. Kahit na ang mga lumilipad na swallow na mabilis na lumilipad sa himpapawid ay puputulan. Sa mga kamay ng alien na si Nobunaga, ang hakbang na ito ay maaaring kumuha ng sniper shot mula kay Zhang Yi. Sa pagharap sa pagpatay kay Nobunaga, ang mga mata ni Liang Yu ay nagpakita rin ng sobrang seryosong tingin. Hindi niya maiiwasan ang galaw na ito. Tapos, wala nang itinatago. Hindi niya piniling umatras, ngunit sumulong, nakaharap sa matalim na talim ni Nobunaga. Dahil sa pagkilos na ito, nanlaki ang mga mata ni Nobunaga sa gulat. Hindi akalain ng taong nag-imbento ng pandaraya na ito na may tatama sa talim ng kutsilyo gamit ang sariling katawan. Pinutol ng sword light ni Yan Hui ang matigas na uniforme ng panlaban ni Liang Yu, kinamot ang kanyang balat at tinusok ang kanyang braso. So ano? Mayroong hindi mabilang na mga tagapagmana ng sinaunang martial arts na malubhang nasugatan habang nakikipagkumpetensya sa martial arts. Nang maging mas mature ang mga galaw ni Nobunaga, naging Snow White Bolt din ang kanyang mahabang espada at iniugoy ito mula sa ibaba hanggang sa itaas. Isang braso ang itinapon ng mataas, at ang matingkad na pulang dugo ay damanak sa lupa, tulad ng isang namumulaklak na plum blossom, ngunit ito ay naging malabo sa isang iglap. Chapter 750. Angel Wings. Sa malawak na lupaing nababalutan ng nyebe, muling naghiwalay sina Liang Yu at Nobunaga. Pagkatapos ng malapit kamatayang laban, pareho silang nagpasya na ayusin ang kanilang kalagayan at muling lumaban. Ngunit sa oras na ito, lahat sila ay nagtamo ng malubhang pinsala. Ang isa sa mga braso ni Liang Yu ay tumagos, at tumulo ang dugo pababa. Direktang naputol ang kaliwang braso ni Nobunaga. Tila si Liang Yu ang may kapangyarihan, ngunit hindi iyon ang nangyari. Dahil naputol ang kaliwang braso ni Nobunaga, kaya pa ng kanang kamay niya ang espada. Gayunpaman, ang pagkawala ng isang braso ay makakaapekto sa kanyang balanse sa katawan. Sa makatuwid, ang kanyang bilis ay lubos na maaapektuhan kapag kinuha niya ang susunod na pagbaril. Nakapasok ang kanang braso ni Liang Yu. Ang talam ay tumagos sa buto, at ang kanyang kamay ay mahinang bumagsak sa kanyang tagiliran. Nagagamit lamang niya ang kaliwang kamay upang hawakan ang kutsilyo. Maaari rin siyang gumamit ng dobleng espada. Maaari rin niyang gamitin ang espada gamit ang kanyang kaliwang kamay upang magpakita ng magandang lakas, ngunit hindi ito kasing husay ng kanyang nangingibabaw na kanang kamay. Ang mga martial arts masters ay lumalaban sa isang galaw at lumalaban hanggang kamatayan. Ang tagumpay, pagkatalo at buhay at kamatayan ay kadalasang napagpasyahan sa isang galaw. Kaya naman, mas delikado ang tunggalian nilang dalawa kaysa kina Bailey Changqing at Dagong Huyanzhen. Sa larangan ng digmaan, may matinding labanan sa lahat ng dako. Maliban sa labanan sa pagitan ni Zhang Yi at ng iba pang tatlong pangunahing puwersa, ang labanan sa ibang mga lugar ay mas naging magulo. Ang mga miyembro ng pangkat ng Tengo, na pinamumunuan ni Wudi at Yehi, ay may pananagutan sa paglutas ng maraming miyembro ng Tianlong Pirates and Eclipse. Si Yang Xingchen, na nakasakay sa Wawak, ay kasama rin sa pangkat ng labanan dito. Ang ika-4 na squadron ni Knut ay talagang may mahusay na pagiging epektibo sa labanan, at ang kanyang sariling lakas ay maihahambing sa kinatawang kapitan ng pangkat ng pagsisiyasat. Gayunpaman, si Zhang Yi ay nagtamo ng malubhang pinsala bilang resulta ng pagkuha ng shot ng Void Ball head-on. Sa makatuwid, hindi niya naipakita ang kanyang mga kakayahan ng pamunuan niya ang kanyang mga tauhan upang labanan ang pangkat ng Tengo. Hindi nagtagal, nalinas na ang karamihan sa mga ordinaryong basurang isda. Estranghero na lang ang natitira.
Ang iba pang mga dayuhan sa pangkat ng pirata ay okay, ngunit mayroong isang malaking agwat kumpara sa mahusay na sinanay at mahusay na kagamitan na koponan ng Tengo. Ngunit ang sariling lakas ni Kenot ay napakalakas. Siya ay isang bihirang marine orc type na tao na may kakayahang mag-transform sa isang higanting asul na piteng. Sa haba ng katawan na 15 metro at bigat na daan-daang libong tonelada, siya ay isang nakakatakot na sandata sa kanyang sariling karapatan. Kasama ng kakayahang lumipat sa anumang medium kahit na sa snow, maaari pa rin itong maglunsad ng mga pag-atake ng may kakayahang umangkop. Maging ang mga miyembro ng Tengo team ay pinatalsik niya. Sa tabi niya ay dalawang deputies. Ang unang asawa, si Quatosan, ay may mga katangian ng isang kakaibang tao. Ang kakayahan nito ay gawing matigas na kadena ang katawan nito. Ang pangalawang deputy na si Shankai ay isang orc na kakaibang tao. Ang kanyang kakayahan ay isang alienated electric eel na maaaring lumangoy sa yelo at naglalabas ng high voltage current. Sinundan nilang dalawa si Kenot at humarap sa mga miyembro ng Tengo team. Kasabay nito, nakipaglaban din sa kanila sina Yoshimitsu Sakuraba at Akira Kurosawa ng Eclipse. Pagkatapos ng lahat, hindi sila kwalipikadong sumali sa larangan ng digmaan kung saan nakikipagkompetensya ang ilang nangungunang puwersang panglaban. Kapag na-overestimate mo ang iyong mga kakayahan, maaari kang mapatay kaagad. Ang natitirang daan-daang mga pirata ay dumudugo sa gilid, ngunit halatang mahirap para sa kanila na magkaroon ng malaking epekto sa larangan ng digmaan. Para naman sa koponan ng Tengo, sina Woody at Yehi ang kasalukuyang namamahala sa harapan. Ang pagharap sa isang malaking halimaw tulad ng Kenot na halos walang blind spot sa pag-atake at depensa, ang kanilang mga paraan ng pag-atake ay mahirap maging epektibo. I-concentrate mo ang iyong firepower at barilin ang mga mahihinang punto nito. Atakihin ang hasang nito. Pinakondensed ni Woody ang isang malaking lumulutang na canyon gamit ang kanyang mga kamay at binaril si Kanat. Isang malaking sinag ng liwanag ang tumagos sa kawalan, ngunit madaling naiwasan ito ni Kenot sa pamamagitan ng pagsisad sa lupa. Makalipas ang ilang segundo, isang dagwang bibig ang lumabas sa ilalim ng kanyang mga paa at lalamunan na sana siya. Nagulat si Woody, at nanlamig ang kanyang dugo nang makita niya ang malaking bunganga. Si Sumiyaw ang gumamit ng magic technique para sumugod sa oras at iniligtas siya. Nang umalis si Sumiyaw, naghagis siya ng dalawang high-explosive na granada sa bibig ng asul na pitang. Ngunit pagkatapos isara ni Kenot ang kanyang bibig, may namumuong tunog sa kanyang tiyan. Sinok alternasyon. Siya ay dumighay ng malakas, bumuga ng itim na usok, at isang mapaglarong tingin ang sumilay sa kanyang malalaking mata. Halata namang hindi masakit sa kanya ang pag-atake kanina. Hunting, simulan na natin. Siya ay sumisid sa lupa, ang malalaking palikpik ng piteng ay sadyang inilantad ang ibabaw, at ang lupa ay umaalo na parang tubig. Ang bawat isa na nakatayo sa lupa ay maaaring maging kanyang biktima. Ang malaking palikpik ng piteng lamang ang nagbibigay sa mga tao ng walang kapantay na pakiramdam ng pang-aapi. Muntik nang mapalunok si Woody, at ngayon ay mayroon siyang matagal na takot. Kung si Kenot ay hindi pa nasugatan ng husto ni Zhang Yi noon, natatakot ako na maaaring kainin sila ni Kenot ng kasing dali ng pagkain ng isang maliit na cake. Ang kapitan ng mga pirata ng Tianlong ay hindi lamang isang ordinaryong isda. Pero ngayon, paano siya haharapin? Sa oras na ito, si Wawa ay nakasquat sa isang mataas na lupain, ang kanyang amber na mga mata ay tahimik na nakatitig sa lahat ng nangyayari sa ibaba. Sa makapal na buhok nito, ang maselang mukha niyang Zengsen ay kasing laki ng palad. Tumingin sa langit ang mga mata niyang Zengsen, kung saan nakasisilaw ang labanan sa pagitan ni Zhang Yi at Feng Wangyuanren. Mahirap para sa kanya na sumali sa antas ng labanan ngayon. Sa ngayon, ang pinakamalaking problema ay si Kenot na naging isang asul na pitang. Hinaplos niyang Zengsen ang ulo ni Wawa. Wawa, tingnan mo, dapat mong makuha ang kanyang mga galaw. Pog! Ang mga mata ni Wawa ay nakatitig sa ibaba. Ang laking isda. Tirik ang mga mata nito. Ang mga pusa ay likas na sensitibo sa isda, ngunit ang isda na ito ay medyo mas malaki. Sa likod niyang Zengsen, dahan-dahang lumabas ang isang anghel na may 3 pares ng pakpak. Kakaiba nga lang ang ekspresyon ng anghel na ito, parang nakangiti pero hindi ngumingiti, at parang umiiyak pero hindi umiiyak. Ang mukha nito ay tila puno ng iba't ibang emosyon ng saya, galit, dalamhati at saya. Ang nakakapagtaka pa ay may 3 kulay talaga ang mga pakpak sa likod niya. Isang pares na kasing pula ng dugo. Isang pares na kasing asul ng dagat.
Isang pares na kasing itim ng tinta. Mag-ingat, hanapin ang kanyang lokasyon. Bulong ni Yang Xingchen. Isang mahabang busog ang lumitaw sa kaliwang kamay ng anghel sa likod niya, at isang asul na pakpak ang inilabas mula sa likuran sa kanyang kanang kamay. Ang pakpak ay naging matalim na palaso sa kanyang kamay, at ang dulo ng buntot ay parang pakpak pa rin. Ilang sandali pa, biglang lumabas si Kinot mula sa kailaliman ng lupa at ibinuko ang kanyang napakalaking bibig. Sa pagkakataong ito, ang target niya ay si Lu Yinghao. Namutla ang mukha ni Lu Yinghao. Kahit na tinurok niya ang sarili ng adrenaline, hindi siya naging mabilis para makatakas sa atake ni Kaut. Oh, direktang nilunok ni Kanet si Lu Yinghao. Naningkit ang mga mata ni Yang Xingchen, at ang anghel sa likod niya ay humawak ng busog na parang kabilugan ng buwan, tinutukan ang katawan ni Kinot, at binaril ito. Paf! Ang asul na araw ay tumama sa katawan ni Kinot, at pagkatapos ay tumagos lamang sa isang maliit na bahagi nito. Hindi man lang ito tumagos sa makapal niyang kaliskis. Malamig na sumulyap si Kanet sa direksyon ni Yang Xingchen at hindi siya pinansin. Kung gusto mong tumago sa kanyang depensa, dapat ay mayroon kang mga kakayahan sa pag-atake sa antas ng representante ng kapitan. Hindi niya mablock ang void ball ni Zhang Yi, hindi ba niya mablock ang mga pag-atake ng iba pang team ng Tengu. Matapos lamunin ni Kinot si Lu Yinghao, bago niya matukso ang Tengu team, bigla siyang umiwas ng tingin, ibinuka ang kanyang bibig at isinuka si Lu Yinghao. Si Lu Yinghao ay napuno ng uhog at labis na napahiya. Ngunit mabilis niyang pinatatag ang kanyang anyo at pinagmamasdan ng malaking asul na piteng. Nababalot ako ng lason, how dare you eat me?